Gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Oras na pumalpak ka, alam mo na ang kahahantungan mo. Aniya na may pagbabantang boses. Yes, sir. Ani naman ang empleyado niya sa kabilang linya. Simula noong mawala ang mag-ina niya sa kanya ay nagbago na si Mateo. Binansagan siyang halimaw na boss sa kumpanya niya dahil sa paraan ng pag-handle niya ng tao niya. Ngunit tiniis niya ang lahat dahil maliban sa malaking pasahod ay masasabing isa din sa sikat na negosyante si Mateo. Ilang beses na siyang na-feature sa TV dahil sa mga success na natamo ng kumpanya simula nung siya ang umupo. Anong nangyayari? Aniya nang mapansin ang pagbagal ng sasakyan. Traffic po sir . Pagdadahilan ng kanyang driver. Kumuyom ang kanyang kamao at napabaling na lamang sa labas. Pinakaayaw niyang mangyari ay ang malate. Kagagaling niya lang sa airport mula sa ibang bansa. Isang buwan siyang nanatili roon para sa launching ng bago nilang branch doon. Ngayon nung ulit siya nakauwi para naman dito sa Pinas ang kanyang maasikaso. Nanatili ang mga mata niya sa labas. Sobrang kupad ng usad ng sasakyan. Ito ang pinakaayaw niyang sumalubong sa kanya. Bumaling ang mga mata niya sa isang pawn shop. Hindi maalis ang mga mata niya roon. Ang dahilan niyon ay ang bagay na nakadisplay sa labas ng pawn shop na iyon. Stop the car. Tumabi tayo. Faster. Aniya kaagad sa driver niya. Natataranta namang tumabi kaagad ang driver. Mabilis na lumabas siya mula sa sasakyan. Hindi maalis ang mga mata niya sa alahas na nakadisplay ngayon sa labas. Yes sir, how may I help you? Anang nakangiti na teller sa front desk ng pawn shop. Bumaling ang mga mata niya sa alahas na nakadisplay sa labas. Napansin naman kaagad yan ng teller kaya't nagsalita ulit ito. Gusto niyo po bang singsing na yon? Narimata na po yan kahapon. Wala pa po ang nagpapareserve dyan kaya available pa po. Formal na paliwanag ng babae. Wala sa sariling tumango siya at nagsalita. Kukunin ko yon. Napangiti ang babae. Okay po. Kukunin niyo na po ba ngayon? Reserve ko na lang po sa inyo kung mag-down na lang po kayo para hindi na po yan ma-deal sa iba. No, gusto ko siyang kunin agad ngayon. Aniya at seryosong bumaling sa babae. Kaya lang gusto kong malaman kung sino ang taong nagsangla ng singsing na yan. Naggulat ang babae. Halatang kilalang kilala ang taong nagsangla ng singsing. Alam mo ba kung sino? Siguradong may resibo ito. Gusto ko yung makita. Aniya. Bata po kasi nagsangla nitong singsing sir. Pinagbabawal nga sana ng pawn shop pero dahil kakilala ko lang po kaya tinanggap ko po. Sa mga oras na yon, naramdaman na ni Mateo ang unti-unting panginginig ng kanyang mga daliri. Bata? Sinong bata? Anong pangalan ng bata? Aniyang nakakunot ang noo. 10 years old po na bata. Ang totoo po ay hirap na sila kaya naiintindihan ko kung isasangla nilang singsing. Magkalapit po ang tinitirahan namin ng mag-inang yon kaya kakilala ko ho sila. Nagsimula ng dumaldal ang babae. Nanatili na nakakunot ang noo niya at seryosong nakikinig sa sinasabi nito. Naglalabada at may sakit ang mama niya. Tapos naghahakot naman ng mga kalakal ang bata. Di na pumasok yung bata para makatulong sa mama niya. Nakakaawa po talaga kaya tinanggap ko ng singsing na gusto niyang isangla. Patuloy pa ng babae. Natigilan siya, lalo na nung nasa harapan niya na ang mismong singsing. Ang heirloom ring na nasa sanglaan na iyon ay imposibleng makopya ng kahit na sino dahil pinasadya iyon ng kanyang kanununuan na ilang dekada nang naipasa-pasa sa mga kaapu-apuhan. At na alam niya ang bawat parte ng singsing dahil ilang taon nang nakatago iyon sa jewelry box ng kanyang ina matapos maikasal ang mga ito. At ang mismong kopya ng singsing ay nasa kanya. Binigyan ko siya ng 30,000 dahil mataas ang kalidad ng singsing at pampagamot din yata ng kanyang ina. 5 malalaking diamante na masasabi kong rare na sa panahon ngayon. Paliwanag ng teller. Napalunok siya at pinagmasdan ng maigi ang singsing.
Sumasalimbay sa isipan niya ang mga katanungan na hanggang sa mga oras na yon ay hirap pa rin siyang bigyan ng kasagutan. Una sa lahat ay kung papaano napunta sa bata ang singsing. Isang tao lang ang naaalala niyang nabigyan niya noon at ang taong yon ay ang fiancé niya na mahal niya. Ang babaeng ilang taon nang nawawala na siyang dahilan ng kanyang malaking pagbabago. Can I have their address? Aniya na may pagsusumamo sa mga mata. Sa mga oras na yon ay wala na siyang pakialam sa singsing. Ang gusto niyang makita ay ang nagsangla ng singsing. May kakaibang bagay siya na naramdaman nang makita niyang singsing at narinig niyang tungkol sa nagsangla niyon. Kakaiba na hindi niya mapangalanan. Bakit po? Nagtataka ang teller. Nagtagis ang bagang niya. Kilala ko sila at gusto ko silang makita. Gusto ko silang tulungan. Dahil sa sinabi niya ay kaagad na binigay ng babae ang address. Kaagad siyang lumabas sa pawn shop, pitpit ang singsing at ang address ng mismong nagsangla ng singsing. Sir, tawag po ng tawag ang sekretary ninyo. Nakahanda na raw po ang board of directors. Magsisimula na ang meeting. Ani ng driver sa kanya na makapasok siya sa kotse. Tell him to cancel the meeting and close the entire province. May mas importante akong dapat na asikasuhin ngayon. Aniya, tapos ay kinuha ang papel sa bulsa kung saan nakalagay ang address ng batang nagsangla ng singsing. Pupuntahan natin ang address na to. Ngayon din. Hindi ka agad nakapagsalita ang driver. Nanibago ito sa ikinikilos niya. Kapag tungkol sa trabaho ay alam ng lahat na masinop at istrikto siya. Masyado siyang perfectionist at masipag. Pero ngayon, biglang sasabihin niyang ikinancel ang pinaka-importanting meeting sa kumpanya. First time na ginawa niya ito, kaya hindi na siya magtataka kung bakit nabigla ang driver. Sige na, ano pang hinihintay mo? Sita niya sa driver na saglit na natulala. Opo, aalis na po tayo. Anito at kaagad na pinaandar ang sasakyan. Papaano napunta sa batang yon ang singsing? Papaano kung hanggang sa mga oras na yon ay buhay pa palang nawawala niyang fiancé? Napuno ng daang-daang katanungan ng utak niya habang binabagtas ang sasakyan niya ang kahabaan ng highway. Niloko ko ng babaeng yon. Tapos gusto niyong pakasalan ko siya? Are you serious? Bulalas ni Mateo sa kanyang ama. Past is past. Nagbabago naman ang tao at paniguradong mahal ka pa rin ni Claudia. Hindi niya na ulit gagawin yon. Tugon naman ang kanyang ama na galit na rin. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig sa ama. Is it because kaibigan niyo ang kanyang ama? Dahil magbe-benefit ang kumpanya kapag siyang pinakasalan ko? Ganun ba yon? Nagtagis ang bagang ng ama dahil sa sinabi niya. Alam niyang tama siya, kaya ganun na lang ang naging reaksyon nito. Tama ako, diba? Lahat ng to ay dahil sa negosyo. Lahat ng ginagawa niyo ay dahil pa rin sa pera. Di na baling masaktan ako, ang importante ay makuha niyo ang gusto niyo. Hindi niya namalayang nagtaas siya ng boses sa ama. Inisang hakbang nito ang pagitan nilang dalawa at isang malakas na sapak ang nakuha niya mula sa ama. Benedicto, tama na yan. Please, huwag kayong mag-away. Kaagad na pumagitna ang ina. Don't you dare accuse me. Dahil lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan mo. I'm just teaching you how to use your brain. Hindi sa lahat ng oras ay emosyon mo ang paiiralan mo. Walang magagawang emosyon mo sa mundong ginagalawa natin. Ikaw ang future ng ating kumpanya. Kaya dapat mong matutunan ang rules dito habang maaga pa. Balik na bulyaw naman ng ama. Pinahid niya ang dugo sa gilid ng labi. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti sa ama. Yeah, oo nga naman. Kailangan kong baliwalain ang mental health ko para sa lintik na negosyong yan. Parang ikaw, Dad. Hindi mo naman talaga mahal si Mommy. Pero pinakasalan mo siya dahil sa pera nila. In short, you are just using her to be on top dahil ambisyon mo yon. Namutla ang mommy niya sa narinig. Aware ang mommy niya roon at nagbubulag-bulagan lang dahil mahal nito ang ama niya.
Are you aware that you've become a low-key gold digger, Dad? Nagbitiw siya na nang iinsultong ngisi sabay baling sa ama. Anong sabi mo? Nagagalaiti at akmang susukod naman ng ama sa kanya. Ngunit napigilan ito ng kanyang ina. Just go, Mateo. Please stop this. Just go. Pinagtabuyan siya ng ina upang hindi na lumaki ang gulo. Pumalik ka dito, hayop ka. How dare you? Nagwawala ang ama nang umalis siya. Diretso siya sa bar. Naglaseng at hindi na siya umuwi pagkatapos noon. Gusto niyang magdoktor pero business ang gusto ng kanyang ama para sa kanya kaya iyon ang kinuha niya. Sinunod niya ang lahat ng mga gusto ng mga magulang niya. He tries to be a good son for them. Pero masyado ng toxic ang daddy niya para sundin niya pa pati ang mga bagay na nakakasira na sa mental health niya. A year ago, he loved Claudia. Pero biglang nagloko ang babae at sinabing hindi na nito mahanap ang spark sa kanilang relasyon. Kaya sa iba nito hinanap. Hanggang sa mga oras na yon ay hirap pa rin siya sa pag-move on. Tapos biglang sasabihin ng ama niyang balikan niya si Claudia. Ani mo'y binaliwala na lang nitong ilang taon na paghihirap niya matapos gawin iyon ni Claudia. Tinungga niya ang huling whiskey sa baso niya bago siya tumayo sa high stool ng bar. Dude, you look drunk. Sigurado kang kaya mo pang mag-drive? Nag-aalalang tanong ng kaibigan niyang may-ari ng bar. Yeah, dude. Thanks. I can handle myself. Aaniya sabay ngisi. Wala na rin naman siyang pakialam kahit anong mangyari sa kanya. Mamatay na kung mamatay. Para sa kanya, wala rin namang kwenta ang buhay niya. Baliwala sa ama niya ang mga sakripisyo niya. Baliwala rito ang feelings niya kaya mas mabuti pang mawala na lang. Iyon ang nakatatak sa utak niya sa mga oras na iyon. Pinaharurot niya ang Bugatti niya sa kahabaan ng highway. Nag-overtake siya ng ilang beses. Pinaharurot niya sa kabilang lane ng sasakyan at imbes na magminor ay inapakan niya pa ng todo ang gas. Yeah, die Mateo! Bulalas niya habang nagwawala sa kalsada. Hindi niya alam kung saan siya makakarating. Ay iniisip niya lang ay mag-drive. Denabale kung saan siya mapunta. Hanggang sa isang malaking truck ang nakahagip sa kanyang bumper. Iyang sasakyan niya ang tumilapon dahil mas malaki nakasagupa niya. Nahulog sa bangin ng sasakyan. Nakailang beses na gumulong iyon hanggang sa tumigil iyon sa baba at humandusay siya na walang malay. Nagising siya sa isang hindi pamilyar na lugar. Kawayan na dingding at lumang bubong ang nakikita niya. May lumang cabinet sa gilid at malaking pagkakabukas ng bintana sa may bandang uluhan. Ang silid ay sumasalarawan sa mga nakatira roon. Hindi mayaman ang mga nandoon at mukhang mga simpleng tao lang din. Gising na siya, Lola. Isang boses ng babae ang kumuha ng atensyon niya. Nang balingan niya ang pinanggalingan ng boses, ay nakita niya ang pababa na babae. Ilang saglit ay umakyat naman ng isang may edad na babae. Parehong nakangiti ang mga ito nang makita siyang nakaupo na sa may kawayan na higaan. Mabuti naman at gising ka na. Mabuti pa ay uminom ka muna ng tubig. Ani na matandang babae na may dalang isang baso ng tubig. Nasaan ako? Sino kayo? Aniya na naguguluhan pa. Binalingan niya ang babaeng kasama ng matanda. Maganda at cute ang babae. Tawagin mo ako Lola Esmeralda. At si Mariana naman ang pangalan nitong apo ko. Nakita ka nitong si Mariana. Siya ang nagdala sa'yo rito sa bahay. Gusto sana namin ipaalam sa pulis ang nangyari sa'yo pero malayo ang pulis siya mula rito sa barangay namin. Kailangan mo ng agarang tulong kaya't minabuti na namin na gamutin ka na lang muna. Mahabang paliwanag ng matanda. Napakurap-kurap siya tulala na nakatingin sa kawalan. Ang naaalala niya ay mabilis ang pagpapatakbo niya sa highway. Yung kotse ko po, anong nangyari sa kotse ko kagabi? Nasa na yun ngayon? Ani na medyo wala pa sa sarili. Kagabi? Ani ng dalagang si Mariana na nagbitiw pa ng alanganing ngiti. Nagtaka siya at palipat-lipat ang tingin niya sa maglola. Noong nakaraang araw pa yon, iho. 2 araw ka nang nakaratay sa kama. Pag-amin ng matanda na dahilan kaya hindi siya nakapagsalita.
Ibig sabihin ay 2 araw na siyang nandoon kasama ang mga taong hindi niya nalubos kilala. May benda ang ulo ni Mateo at ganun din ang tiyan niya. May mga galos pa siya sa ibang parte ng katawan niya. Masakit ang katawan niya ngunit sa tulong ng pain reliever na pinapainom ng mga ito ay hindi niya na masyadong iniinda ang kirot ng mga sugat. Gusto niyang i-report ng mga lola ang nangyari sa kanya sa mga otoridad ngunit pinigilan niya ang mga ito. Sa ngayon gusto niyang manatili muna roon. Ayaw niya munang magpakita sa mga magulang niya. Wala po ako maalala. Kung ano man ang nangyari sa akin ay tsak na. Mga masasamang loob po ang may pakana noon. Kapag lumantad ako baka kung ano ang gawin nila sa akin. Palusot niya sa mga ito. Kaagad naman na nag-alala ang maglola sa sinabi niya. Napagtanto ng mga ito na tama siya. Nakaramdam naman siya ng guilt dahil doon. Mukhang parehong mababait ang dalawa. Kinupkup siya ng mga ito nang walang pag-aalinlangan. Dahil sa kagustuhan niyang tumakas, sa pagpapakasal kay Claudia ay ginamit niyang kabaitan ng maglola na ito. Ayaw niya naman sanang gawin niyon ngunit wala naman siyang choice. Kumain ka na. Ani ng dalagang si Mariana na may bitbit na tray ng pagkain. Salamat. Ngumiti siya sa babae. Ilang saglit pa ay naglapag ito ng mga kagamitan na panglinis ng sugat niya. Ibig sabihin ay ito ang mag-aasikaso sa sugat niya at hindi na ang lola nito. Papalitan ko ang benda mo Pagkatapos mong kumain ay gagawin ko na. Sabihin mo lang kapag ready ka na. Ani Mariana. Ngumiti siya tsaka tumango. Binigyan siya nito ng privacy upang makakain na siya. Ilang saglit ay bumalik din agad ito matapos siyang kumain. Napagmasdan niya ang babae habang nililinisan nito ang sugat sa tiyan. Hindi niya maiwasang mamangha sa cuteness nito. Salamat. Aniya nang matapos sa paglilinis sa sugat niya si Mariana. Welcome. Sabay na tayong magtanghalian sa baba kapag kaya mo na at okay ng pakiramdam mo. Anita sa kanya at nagbitiw ng magaang ngiti. Tumango siya at ngumiti. Okay na siya. Kaya niya nang bumaba talaga. Magaling mag-alagang maglola, idagdag mo pa na puro healthy food ang pagkain araw-araw ng mga ito. Bumungad sa kanya ang malawak na garden ng maglola. Sa sala ay matatanaw ang mga talong at pechay na sobrang tataba. Namangha siya sa nakikita. Hindi niya inaasahang may ganoong bagay siya na makikita pagkababa niya sa sala. Oh, halika na iho, kumain na tayo. Nakangiti na tinawag siya ng matanda. Tahimik at presko ang hangin sa lugar na iyon. Payak at payapang pamumuhay na maglola. Malayong malayo sa lugar na pinanggalingan niya. Ito ang hanap buhay namin, iho. Dito kami kumukuha ng pang-araw-araw namin itong apo ko. Parehong wala ng magulang nitong apo ko kaya mag-isa ko siyang ginapang simula nung bata pa lang siya. Itong bukirin namin ang natitiyak kong iiwan ko sa kanya. Ani ng matanda habang nakatingin kay Mariana sa labas sa may dalang banga ng tubig na sinalok pa sa tubig bukal. Sa kabila ng hirap at katandaan ay kita ang katiwasayan at kaligayahan sa mukha ng matanda. Mararamdaman mong proud ito sa nagawa. Isang buwan nang lumipas ang pananatili ni Mateo roon. Unti-unting natutunan ni Mateo ang mga trabaho sa bukid. Anak mayaman siya pero kahit papaano ay unti-unti niyang naa-adapt ang buhay sa bukid. Sigurado ka? Nag-aalala na sabi ng matanda nang magpresenta siya na siyang sasama kay Mariana sa pagbaba ng mga gulay na na-harvest nila. Iniisip pa rin ng mga to na delikado ang buhay niya kaya't ayaw niya sanang pumayag na maglola. Ayos na po ako. Kaya ko ng sarili ko. Tsaka hindi naman pwedeng mag-isa parati si Mariana sa pagde-deliver ng mga gulay. Mahihirapan siya. Pagdadahilan niya sa matanda. Dahil sa dami ng mga ide-deliver ng mga gulay, ay tsak niyang kukuha pa ng tauhan ng maglola para ibaba ang mga gulay. Mababawasan pa ang pera ng dalawa dahil babayaran pa ng mga ito mga maghahakot. Wala, salamat naman kung ganun. Ikaw nang bahala rito sa apo ko, ha? Ani ng matanda at napangiti na lang. Napanatag ito sa sinabi niya. Dumating ang dalaga, dala ang bag na nasa bewang nito. Lagayan ng pera nito mamaya. Tara na.
Ani Mariana at ngumiti sa kanya. Saglit siyang natulala dahil sa ngiting iginawad sa kanya ng babae. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa araw-araw na nagdaan ay paganda ng paganda si Mariana sa paningin niya. Magkasama silang bumaba patungo sa sentro. Isinakay sa pampasaherong jeep ang mga sako ng mga gulay. Walang pangtaas at pawisan si Mateo nang sumampa sa ibabaw ng jeep. Nang balingan niya si Mariana ay nagulat siya nang mahuli niya itong nakatingin sa kanya habang nagkakarga siya ng mga gulay. Kaagad naman na nagbawi ng tingin si Mariana, ngunit halata ang pamumula ng pisngi. Napangiti siya. Ngiti na mapaglaro. Uy, gwapo naman itong kasama mo. Bakit ngayon ko lang nakita to? Puna ng isang tindera sa palengke. Ngumiti si Mariana. Bumaling siya sa babae. Gusto niyang makita ang reaksyon nito. Pogi, pahingi naman ang number mo. Tumitili na sambit naman ang anak ng tindera sa kabila. Nagbitiw siya ng hilaw ng ngiti sa mga ito. Hoy, asawa yan ni Mariana. Saway naman ng tindera sa harapan nila. Kita niya kung papaanong namilog ang mga mata ni Mariana dahil sa sinabi ng babae. Hindi ko po asawa yan, manang. Kaagad na bulala sa ni Mariana. Nanatili siyang tahimik at pinagmamasan lang si Mariana na nagpapanik. Hindi niya alam kung bakit pero nagustuhan niya ang ideyang asawa niya si Mariana. Pinsan ko po siya. Natigilan siya sa susunod na sinabi ng dalaga. Sa parting iyon ay napabusangot siya. Talagang sinabi nitong magpinsan sila. Pinsan talaga? Aniya kay Mariana nang pauwi na sila. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin siya makamove on sa mga nangyari kanina. Lalo na sa sinabing kasinungalingan ni Mariana. Hindi ko naman pwedeng sabihin na nakita katang duguan sa loob ng isang sirang kotse. Kapag sinabi ko yon, kakalat ang tungkol doon. At matutuntun ka ng mga taong naghahanap sa'yo. At saka ayoko rin na isipin nilang asawa kita. Kasi wala naman talaga tayong relasyon. At lalong hindi tayo mag-asawa. Paliwanag ni Mariana habang nakatayo silang pareho sa harapan ng nagbibenta ng isda. Inihintay nilang pinachop na bangus sa nagbabantay ng pwesto ng isda. Tama nga naman ang sinabi ni Mariana, pero hindi pa rin niya tanggap na sinabi nitong magpinsan sila. Hindi niya rin alam kung bakit pero naiinis siya. Dito ba sa asawa mo ang bayad? Biglang nagsalita ang tendero ng isda sabay turo sa kanya. Hindi pa kasi sila nakapagbayad. Nakagat niya ang labi sabay baling kay Mariana. Parang may paru-paro sa tiyan niya sa tuwing tinatawag siyang asawa ni Mariana. Hindi niya mapigilang mapangiti. Ay hindi po, eto po ang bayad. Ani Mariana sabay kuha ng pera sa lagayan. Tsaka hindi ko po siya asawa, pinsan ko po siya. Kaagad na nawala ang paru-paro sa tiyan niya matapos na naman sabihin ni Mariana na magpinsan sila. Akala ko kasi mag-asawa kayo. Mukhang magkaiba naman kasi kayo ng muka. Hindi naman ako makapaniwala. Ani tendero at tunatawa. Magpinsan po kami, hindi po kambal. Ani Mariana sabay tawa ng pilit. Tumangu-tangu pang tendero at natatawa pa rin. Binalingan siya ni Mariana. Tara na. Nito sabay alis. May kalamigan sa mga mata niya nang sumunod siya kay Mariana. Nagwawala pa rin ang kalooban niya sa mga pinagkakalat nito tungkol sa pagiging magpinsan nila. Pagkarating nila ay aasikasuhin ng babae ang pananghalian nila. Alam niyang si Mariana ang mas pagod sa kanila. Dahil maaga itong gumigising upang asikasuhin ang mga ide-deliver at tutulong ito sa lola nito na mag-harvest ulit pagkatapos. Kaya nakaramdam siya ng pag-aalala para sa babae. Ako na riyan. Ani niya sabay agaw niya sa kutsilyo sa kamay nito. Nagulat ito. Pero, pakiramdam ko alam ko lutuin to. Ani at naghiwa ng mga rekados. Sinabi niyang wala siyang maalala. Baka magduda ang mga ito kapag sinabi niyang marunong talaga siyang magluto. Mag-isa siya sa kondo niya noong nag-aaral siya sa Amerika. Kaya alam niya lahat ng mga gawain sa bahay. Sigurado ka? May pag-aalala naman sa mga mata ni Mariana. Ngumiti siya rito at tumango. Kaya ko na to, magpahinga ka na. Ngali-ngali na umalis ang babae.
Tapos siya makapagluto ay kaagad na bumalik ang babae sa kusina upang maghanda ng mga kubyerto sa hapag. Kaya lang, sakto maglalapag na sana ito ng mga baso nang biglang mahulog ito ang isang baso. Basag ang baso sa semento at hindi niya inaasahan ang susunod nitong ginawa. Pinulot nito ang mga bubog at nakita niya kung paanong nasugatan ang kamay nito. Pero binaliwala nito ang sugat at nagpatuloy pa rin sa pagpulot ng mga bubog. Akmang aalis na ito at mukhang walang balak na gamutin ang sugat. Kaya mabilis siyang hinawakan ang braso nito upang pigilan. Ano, pababayaan mo lang yan? Aniya sa iritadong boses. Nagtaka ang babae. Ha? Iyang kamay mo, nagusugatan ka dyan. Aniya na nakakunot ang noo. Napalunok ito at mukhang ayaw pa magsalita kahit na nakita naman talaga niya ang nangyari kanina rito. Halika rito. Aniya at hinila na ito patungo sa sala. Kumuha siya ng bulak at panglinis sa sugat nito. Nagpatangay na lamang ang dalaga kahit wala itong ideya sa gagawin niya. Ganyan ka ba parate? Hindi mo inaasikaso sa tuwing nasusugatan ka? Paano kapag na-impeksyon yan? Aniya na halata pa rin ang iritasyon sa boses. Hindi nagsalita ang babae. Kaya't napatingin siya rito. Nagulat siya nang malaman na nakatitig lang pala ito sa ginagawa niya at mukhang pati sa pagbubunganga niya ay nakikinig lang din ito. Hindi katulad ng ibang babae si Mariana. Kapag pinapagalitan nito ay tatahimik lamang ito at hindi magsasalita. Ani mo'y tinatanggap nito lahat ng sasabihin mo rito. Ngunit, hindi niya alam kung anong tumatakbo sa utak ng babae sa tuwing tahimik ito. Kakaiba talaga si Mariana kaya hindi na siya magtataka kung bakit manghang-mangha siya rito. Ayoko lang na pinapabayaan mo ang sarili mo. I'm sorry. Aniya kalaunan. Natauhan siya at kaagad na kumalma. Ilang saglit na katahimikan hanggang sa nagsalita si Mariana. Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Natigilan siya sa sinabi ni Mariana. Nag-angat siya ng tingin at napatitig sa babae. Mas lalo siyang natigilan nang makita niya ang ngiti nito ng malapitan. Mula sa mata ay bumaba ang tingin niya sa labi nito. Animoy, may puwersang humihila sa kanya upang titigan ang mapupula nitong labi. Ilang beses siyang napalunok dahil doon. Ni hindi niya namalayan na bumaba ang mukha niya at huli na nang mapagtantong dumampi na ang labi niya sa labi nito. Natulala ang dalaga habang siya ay nakapikit. Ramdam niya ang init ng mga labi nito. Gumagalaw ang kanyang ekspertong mga labi hanggang sa di nagtagal ay lumalim pa iyon. Napahawak siya sa batok ng dalaga nang hindi na siya makatiis. Tila huminto ang paligid dahil sa ginagawa nila. Nang humiwalay siya matapos ang mainit na tagpo, ay napagtanto niyang nakapikit na rin si Mariana. Ilang saglit ay unti-unting nagmulat ang mga ito. Saka ito natauhan at kaagad na lumayo. Mariana! Balak niyang hawakan ang kamay nito pero umiwas ito at dali-daling tumayo para makaalis. Nalaman niya na lang na umalis pala si Mariana. Anong nangyari dun? Kakain na tayo, tsaka naman siya umalis. Ayaw niya ba sa luto mo? Pagbibiro pa ni Lola Esmeralda sa kanya. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti at pinaghila na ng upuan ng matanda. Tsaka ilang saglit ay naglaho ang ngiting iyon at napalitan ng pag-aalala. Kaagad niyang pinagsisihan ang nagawa. Baka ramdam niya ay naging mabilis siya sa babae. Baka kung anong isipin nito at baka tuluyan na itong lumayo sa kanya. Kakain na tayo, apo, ani Lola Esmeralda ni Mariana. Binalingan niya ang lola niya at ngumiti rito. Busog pa po ako la, mauna na lang po kayo. Nanatili naman nakatitig sa kanya ang lola niya hanggang sa lumapit ito sa kanya at pinagmasdan ang ginagawa niya. Naglalagay siya ng seedlings ng petchay sa mga box. Pinapatubo nila iyon doon tapos kapag nakatubo na ay ililipat nila sa ibang lagayan upang ready na para itanim sa garden. May problema ba, apo? O sisa ng lola niya. Natigilan siya saglit at napangiti ring kalaunan.
Ano naman po magiging problema ko la? Wala naman po akong utang na dapat isipin. Tsaka, parati rin maganda yung ani natin ng mga gulay. Kaya wala po akong problema la. Ini-imagine nyo lang po yun. Napaismid ang lola niya. Talaga? Nito tinabihan siya sa pag-upo. Opo. Binigyan niya ito ng magaang ngiti upang maniwala ito. Bumuntong hininga naman ito. Pinagmasdan ng matanda ang malawak na taniman ng mga pechay at kung ano-anong gulay bago ito nagsalita. Alam kong kailan lang nung nakilala natin si Mateo. Nanibago tayo nung una. Ngunit kalaunan nasanay na rin at inisip na natin na parte na siya ng ating pamilya. At apo, kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ko. Sabay hawak ng kanyang lola sa kamay niya. Nakikita at nararamdaman ko ang nararamdaman mo para kay Mateo. Alam ko may nararamdaman ka sa kanya. Natigilan siya sa mga narinig mula sa lola niya. Hindi niya inakalang kaagad siyang mabubuko nito. Kaya napayuko na lamang siya kalaunan at nagbitiw ng mapait na ngiti. Pambihira, ang galing niyo pa rin manghulala. Ani at mahihimigan ang pagsuko sa boses niya. Malakas ang pakiramdam ng kanyang lola at mahihirapan siyang talunin ng matanda sa bagay na iyon. Sabi na nga papunta ka pa lang, pabalik na ako. Dahil naranasan ko na rin yan sa lolo mo. Lahat ng ginagawa mo ay nagawa ko na rin noon. Kaya madaling hulaan ang mga kilos mo, iha. Mayabang nang umiti ang lola niya. Natawa na lamang siya. Napapailing siya at kalaunan ay nakangiti na pinagbastan niya na rin ang taniman sa unahan. Total, mukhang nahulaan mo naman Aaminin ko na. Mas lalo naging matamis ang ngiti sa pagkakataong yon. Tama po kayo. May nararamdaman na rin po ako kay Mateo. Sumilay ang malokong ngiti ng kanyang lola dahil sa sinabi niya. Ilang saglit ay sumeryoso ang mukha niya. Kaya lang nakita niyo ba kung anong klaseng kotse ang sinakyan niya at ang mga gamit na dala niya nung naaksidente siya? Sa pagkakataong yon bumukas ang pait sa ngiti niya. Mukhang mamahalin pa ang mga yon kaya kaagad kong naisip na baka nagmula siya sa mayamang pamilya. Nakita niyo kung anong klaseng mga cards ang laman ng petaka niya? High school lang na natapos ko pero hindi naman ako mangmang. Mukhang hindi basta-bastang tao si Mateo. Bumuntong hininga ang kanyang lola. Parang nahuhulaan ko na rin ang kinakatakot mo, iha. Inaalala mo ba na maaaring hindi kayo bagay dahil maaaring magkaiba ang mundo ninyo? Na mas bagay kay Mateo ang mga mayayaman kaysa sa mga mahihirap na tulad natin? Tumango siya. Iyon nga tsaka balang araw uuwi rin si Mateo sa kanila. At babalik na siya sa dati niyang buhay. Nakakalimutan niya rin tayo kaya naisip ko ngayon pa lang siguro dapat ko lang tigilan to. Niyakap siya ng lola niya. Napagtanto nito ang tama nga siya. Mga bandang hapon ay nagpaalam siya sa lola niya na pupunta siya sa birthday party ng kakilala niya sa sentro. Ginabi siya sa mismong party at hindi na naalala ang oras. Napasarap kasi ang kanilang usapan. May gwapong naghahanap sa'yo, Mariana. Anunsyo ng kararating na kaklase nila noon. Marami ang dumalo sa party, karamihan ay kabatch niya lang din noon sa high school. Mas gwapo pa kaysa sa crush natin sa high school noon. Tumili naman ang isa sa kaklase nila. Pakilala mo naman kami, Mariana. Kumunyapit pa ang isa. Nag-aalangan tuloy siyang nagtungo sa gate ng bahay. At malayo pa lamang ay agaw pansin na nakatayong lalaki roon. Si Mateo, nakatayo sa may gate at seryoso ang mga tingin. Gosh, akala ko artista. Bulalas ang kasamahan nila. Maging ang mga bisita sa labas ay napapatingin sa gawin ni Mateo. Agaw pansin kasi talagang itsura, kulay at tindig ng lalaki. Iisipin mong modelo na foreigner ang napadpad sa lugar na iyon. Umuwi na tayo, ani Mateo na may iritasyon sa boses. Napanganga siya. Hindi niya inaasahan ang tono ng pananalita nito. At isa pa'y hindi na rin niya inasahan na susunduin siya nito. Tsaka mukhang galit pa nga ito.
Lahat ng inaakto nito ngayon ay nakakagulat. Wow, kahit galit ang hot pa rin. Kilig na kilig naman ng isang kasama nila sa tabi. Pinsan, uuwi na kami. Putol ni Mateo sa sasabihin niya pa sana. Ipapakilala niya pa sana ito sa mga kaklase pero hinila na siya ng lalaki palayo roon. Nagulat na lamang siya habang nakasunod kay Mateo. Nasa tabi na sila ng kalsada nang hilahin niya ang kamay niya mula rito. Anong problema mo? Ani niya sa Ines. Nagtagis ang bagang nito. Gabi na. 8:30 pa lang. Kumunot ang noon niya sa sagot niya. So, anong oras mo balak umuwi? Matutulog ako sa bahay ni Mish. Inis niyang sagot. Kung makapagsalita ito ay parang tatay niya ito. Para siyang suwail na anak na kagagaling sa walwal. Sa bahay ng ibang tao? Tapos, inamoy siya nito at nagtagis ang bagang nito. Matapos siyang amuyin. Amoy alak ka. Mixed drinks lang yan. Isang shot lang yon. Tsaka kilala ko sila at babae naman lahat ng kasama ko. Nagdilim ang aura nito. Mabuti na lang sinundo kita. Mukhang balak mo pa yatang itapon ang buhay mo. Ano? Nagulat siya. Uminom lang siya ng kaunti tapos ngayon kung makapagsalita ito. Hindi naman siya parating ganoon. May disiplina siya sa sarili at alam niya ang limitasyon niya kaya naiinis siyang hinusgahan kaagad siya nito. Pagkarating ng tricycle ay kaagad siyang sumakay ng hindi nagsasalita. Wala siyang pakialam kung maiwan man si Mateo. 2 sakayan pa bago nila marating ang barangay nila. Nakarating sila sa bayan kaya lang nagulat sila nang malaman na maagang nagsiuwian ng sasakyan patungo sa kabilang barangay. Distansya iyon at walang mga motorsiklong naglalakas loob na ihatid sila. We have no choice. Sa lodge tayo matutulog ngayon. Ani Mateo. Nagulat siya sa accent ng lalaki. Ani mo'y sanay itong mag-Ingles. Napakunot ang noon niya sa naisip. Tapos ay natulala naman kalaunan nang mapagtantong pareho silang matutulog sa lodge ngayon. Wala na pong ibang available room sir eh. Valentine's Day kasi ngayon, expected na mapupuno po ang mga rooms namin. Doon lamang napagtanto ni Mariana ang naging sitwasyon. Kumasa siya sa gusto ni Mateo na mag-book sila ng lodge upang doon na lang matulog. Huli na mapagtantong Valentine's Day nga pala. Ganun ba? Medyo tipid at kabado ang ngiting binitiwan ni Mariana. Sa huli ay iisa nga ang silid na ginamit nila. Pagkapasok pa lang nila ay kaagad niyang kinuha ang kumot at unan sa kama. Kaya lang, binawi ni Mateo iyon sa kanya. Ako na matutulog sa sahig, sa kama ka. Presenta nito. Alanganing lumapit siya sa kama. Nakita niyang naglapag na ito ng kumot sa sahig. Kaya lang umalis ka agad ito pagkatapos. Tapos na makabalik ay may mga supot na itong dala. Shampoo, sabon at damit natin. May bukas pa na store. Nito na inilapag ang isang supot tapos ay inilapag naman ang isang supot sa side table. Pagkain naman to, kumain ka lang kapag nagutom ka. Tumango siya tiningnan ang laman ng supot na bigay ni Mateo sa kanya. Namula ang mukha niya nang mapagtantong may panty na kasamang binili ni Mateo. Nauna nang naligo ang lalaki habang hindi naman siya mapakali sa labas. Amoy bagong ligo si Mateo na makalabas at nakagat niya ang ibabang labi nang mapagtantong nag-iinit na naman ang pakiramdam niya. Umiling-iling siya at kaagad na tumakbo patungo sa banyo upang maligo. Kaya lang sa pagmamadali niya ay nakalimutan niya ang damit niya. Kaya nakatwalya lang siyang lumabas. Naabutan niya nakahiga na ang lalaki at nakapikit ang mata. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtantong hindi siya makikita ni Mateo sa ganitong ayos. Kaya lang, ang ikinagulat niya ay nang malaman na nasa may bandang uluhan ni Mateo nakalagay ang supot na naglalaman ng damit niya. Wala siyang choice kundi ang dahan-dahan na lapitan niyon. Gumapang siya upang abutin ang damit kasi hindi naman pwedeng maglakad siya para abutin niyon. Iniisip niyang baka masilipan siya nito. Kaya dahan-dahan niyang inabot ang damit. Ngunit sa hindi inaasahan ay kumalas ang tuwalya na takip niya.
Namilog ng pagkalaki-laki ang mata niya nang sakto naman at nagmulat ang mata si Mateo. Nakita nito ang dibdib niya, kaya tataranta siya. Sa pagkakataranta niya ay nasubsob siya sa pagmumukha ng lalaki. Huli na nang mapagtantong dumampi ang labi niya sa labi nito. Gumalaw ang mga labi nito hanggang sa gumalaw ang kamay nito at pumaikot sa kanya. Hindi niya na mapigilan ang sarili at sumabay na lang din sa agos. Hanggang sa unti-unti nitong inalis ang tuwalya na tinakip niya sa katawan. Hinayaan niya si Mateo. Dahil aminin niya man o hindi, iyon din ang gustong mangyari ng puso niya. Kahit pagod sila ng gabing yon ay maaga pa rin silang umuwi ni Mateo. Gusto nilang isipin ng lola nila na nakauwi talaga sila kagabi kahit ang totoo ay sa lodge sila nagpalipas ang gabi. At baka mas magulat pa ang lola nila kapag nalaman nito ang mga nangyari sa kanila. Baka isipin nito na masyado na siyang wild para bumigay kay Mateo ng ganoong kadali. Samantala, kapansin-pansin naman ang mga tingin nila ni Mateo at Mariana. Gusto man nilang maglambingan pero gusto nilang irespeto ang lola nila na wala pang kaalam-alam tungkol sa kanila hanggang sa mga oras na yon. Official na ang relasyon nila ni Mariana para sa kanya. Ngunit hindi iyong ganoon para sa dalaga. Gusto nito makakuha muna ng basbas mula sa lola nila bago nito isiping sila na nga nito. At naiintindihan niyang malaki ang respeto ng babae sa lola nito. Nasa kalagitnaan sila ng isang tahimik at masayang tanghalian nang makarinig sila ng tunog ng kotse sa labas ng bahay. Siya ang kaagad na tumayo upang magtungo sa labas. Kaya lang nagulat siya nang makita ang pamilyar na sasakyan sa labas. Ang ama niya ang kaagad na lumabas nang makita siya. Kita ang galit sa mga mata ng ama niya nang lapitan siya nito. Isang malakas na sapak ang natamo niya mula sa ama nang makalapit ito. "Benedicto!" Sigaw ng kanyang ina na kakalabas lang ng sasakyan. "Pinahiya mo ako." Bulyaw ng kanyang ama na pinigilan ng mga tauhan nito. Nanatili siyang nakatayo at nakayuko. Mukhang ngayon na mabubunyag ang lahat. Hindi pa siya handa, ngunit wala na siyang choice. Nandito na ito. "Anong ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan si Mateo?" Lumabas ang kanilang lola Esmeralda na galit na galit. Nakita rin ito ang ginawa ng kanyang ama. "Ikaw bang kasabot sa pagtatago nitong anak ko? Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo?" Tinuro-turo ng kanyang ama ang lola Esmeralda nila. "Daddy!" Galit na bulyaw niya naman sa ama. Sa ilang buwan na pagtira niya sa lugar na iyon ay iniisip niyang sariling lola niya na rin si Lola Esmeralda at hindi niya matanggap na babastusin nito ng kanyang ama. Utang niya sa matanda ang buhay niya kaya walang may karapatang mambastos dito kahit pa ang ama niya. Nagulat ang kanyang daddy. "Umalis na tayo. Sasama ako sa inyo ng tahimik kaya huwag kayong manggulo rito." Aniya sa malamig na boses. Ilang saglit ay bumaling siya sa maglola. "Salamat po sa lahat." Tapos ay tumitig siya kay Mariana. Sumilay ang mapait niyang ngiti at tumango sa babae. "Aalis na po ako." Patuloy niya. Wala siyang choice. Ayaw niyang ginugulo ng ama niya ang tahimik na buhay ng mabubuting tao na ito. Hindi deserve ng dalawa ang ganitong treatment. Nagtungo siya sa kotse at walang lingon likod na sumakay siya. Sunod na sumakay ay ang kanyang ama at ina. "Magtutuos tayo sa bahay. Kailangan mo magpaliwanag." May pagbabanta pa sa boses ng kanyang daddy na magsalita ito pagkapasok sa sasakyan. Hindi niya na ito pinansin at tumingin na lamang sa side mirror ng sasakyan. Nakita niya ang maglola na nananatiling nakatayo sa likuran. Paliit ng paliit ang mga ito sa paningin niya. Maging ang maliit na dampa ay paliit ng paliit sa paningin niya. Hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin niya. Hindi niya sasabihin iyon ang huli dahil hindi niya iyon matatanggap. Babalik siya. Sisiguraduhin niya iyon. Babalik siya. "Papayag akong pakasalan si Claudia. But give me my freedom again. Ayokong kahit sa bagay na yun ay kinokontrol niyo pa rin ako.
Hinamon niya ang ama sabay lapag ng mga cards niya. Lahat ng cards niya ay nakakat kaya hindi niya magamit. Ngunit ngayon ay iyon ang una niyang gustong mangyari. Hindi natuloy ang engagement dahil nawala siya kaya ngayon natagpuan siya ulit ng mga magulang niya ay matutuloy na ang plano ng mga ito para sa kanila ni Claudia. Kaya pumayag ang kanyang ama. Alam niyang gagawin nito ang lahat para gawin niya ang gusto nito. Bumukas na muli ang cards niya at malaya niya na itong magagamit ngayon. Gabi nang dumating ang pamilya ni Claudia upang makipag-usap sa ama niya at maiset muli ang napag-usapang engagement party nila ng babae. Alam mo bang pinag-alala mo ako? Noong mawala ka, kasama ako sa naghanap sa iyo. Si Claudia nang mapag-isa sila sa Teresa. Hinaplos nito ang dibdib niya. Nagtagis ang bagang niya. Wala ng pagmamahal at sakit sa puso niya. Sa mga oras na yon ay pagkamuhi at galit na lamang ang natitira roon. Sana naman sa kasal natin ay hindi ka na mawala. Alam mo naman na kahit saan ka magpunta, ay babalik at babalik ka pa rin sa akin. Tayo pa rin ang para sa isa't isa, Mateo. Kaya tanggapin mo na lang. Nito at humagkikik pa. Sumilay ang mapanuyang ngisi sa labi niya. Saan mo ba nahuhugot ang lakas ng loob mo para magawa mong harapin ako ng ganito? Ha, Claudia? Nakalimutan mo ba ang panluloko mo sa akin noon? Sumilay ang ngiti sa labi ni Claudia matapos marinig ang sinabi niya. Hindi mo pa rin ba nakalimutan yon? Sabi ko na nga ba, hindi ka pa rin makamove on sa akin. Hanggang ngayon ba'y nasasaktan ka pa rin sa ginawa ko? Don't worry, babe. Hindi ko na ulit gagawin yon. Magiging good girl na ako ngayon. I'm all yours now. Tapos ay akmang hahalikan siya sa labi, ngunit kaagad siyang umiwas. You're so full of yourself, Claudia. Don't worry, matagal na ako nakamove on. Nakahanap na ako ng babaeng mas deserving sa pagmamahal ko. She's someone that is far from who you are. In short, she's better than you. Nagtagis ang bagang ni Claudia matapos marinig iyon mula sa kanya. Liar. You keep on lying, Mateo. Gusto mo lang magyabang sa akin para isipin kong nakamove on ka na nga sa akin. Nito at nagbitiw ng hilaw na tawa. Sumilay ang nakaka-insulto niyang ngiti. Saka nito napagtanto na seryoso nga siya sa sinabi niya. Ilang beses pa itong umiling. Kahit pakasalan pa kita ngayon, hindi mo na siya mapapalitan pa. Hanggang sa huli, siya pa rin ang mananatili sa isip at puso ko. Let's play your game, Claudia. Gagamitin kita katulad ng gusto ng pamilya ko. Aniya at nanatili ang nakaka-insulto niyang ngiti. Umatras siya at iniwan ang maiiyak na si Claudia roon. Nagsalin siya ng alak at sinulya pa ng mga pamilya nila na masayang nag-uusap tungkol sa engagement nila ni Claudia. Kinuha niya ulit ang tiwala ng kanyang ama. At nang makakuha siya ng magandang pagkakataon, ay agad niyang ginawa ang plano niya bago pa magsimula ang engagement niya kay Claudia. Patago niyang inasikaso ang passport nila ni Mariana. Unti-unti niyang inasikaso ang papel ng property na hindi malalaman ng mga magulang niya. Kaagad siyang nag-withdraw ng malaking halaga. Kailangan niyang ihuli iyon upang hindi mapansin ng magulang niya ang malaking halaga na nawala sa bank account ng mga ito. Matapos siya magsagawa ang lahat, ay bitbit ang mga gamit at malaking halaga ay umalis siya. Iyon na ang pagkakataong sinasabi niya. Ang pagkakataon kung saan babalikan niya na si Mariana upang kasama niyang bumuo ng bagong buhay. Sa kabilang banda, suka naman ang suka si Mariana sa bowl ng CR. Habang pinakikiramdaman ng sarili, ilang saglit ay lumabas siya at nakita niya ang nag-aalalang mukha ng kanyang lola. Uminom ka ng salabat para umayos yung pakiramdam mo, apo. Nito sa marahang tono. Ngumiti siya sa lola niya. Ilang araw matapos mawala si Mateo ay umamin siya sa lola niya nang nangyari sa kanila ni Mateo. Umamin siyang buntis siya at si Mateo ang ama. Nalungkot naman ang lola niya lalo pat umalis si Mateo nang wala man lang sinabi tungkol sa kanilang dalawa.
Ngayong nagbunga na ang kapusukan nila, ay natitiyak niyang magiging isang single mother siya. Sinunod niya ang gusto ng lola niya at umayos-ayos na ang pakiramdam niya. Hindi niya na magawa ang lahat ng bagay na nagagawa niya noon. Hindi niya na magawang tumulong sa lola niya sa kanilang bukirin. Nag-aalala na siya sa lola niya. Masyado na itong matanda para sa bagay na iyon. Lola, sorry. Umiyak siya matapos na tumigil ang pagbaliktad ng sikmura niya. Umiling naman ang lola niya. Apo, mahal mo siya. Tao ka lang at naiintindihan kita. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Tsaka kung kayo talaga ang para sa isa't isa, ay babalikan ka niya. Kung hindi man siya babalik, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Magkasama natin na palalakihin ang apo ko sa tuhod. Nandito lang si Lola ha, huwag kang mag-alala. Kaagad niyang niyakap ang lola niya. Sa mga ganitong punto ng buhay niya, lalo na kapag nagiging emosyonal siya, ay ang lola niya ang parating kumukomfort sa kanya. Gumagaan ang pakiramdam niya dahil dito. Ilang saglit ay may narinig silang busina sa labas. Parehong namilog ang mga mata nila nang marinig iyon. Nagmamadali sila ng lola niya na lumabas ng bahay at tila nanlambot ang tuhod niya nang makita ang isang itim na makintab na sasakyan na pumarada. Kasabay niyon ay bumaba ang lalaking matagal nang hinahanap-hanap ng puso niya. Hinawakan ng lola niya ang kamay. Ito na nga ang sinasabi ko, apo. Mukhang para nga kayo sa isa't isa. Dahil nagbalik siya. Sumilay ang ngiti sa labi niya habang hindi inaalis ang tingin kay Mateo. Hindi niya inaasahang babalik ang lalaki. Nalungkot at nainis siya rito noong umalis ito, ngunit ngayon ay heto't naglaho ang lahat ng pakiramdam na iyon at napalitan ng saya at kaba. Natutuwa akong bumalik si Mateo para sa'yo. Ngayon wala na akong dapat ipag-alala pa. Gusto ko makasama kayo ng matagal pero kailangan yung mamuhay na kayo lang dalawa bilang pamilya. Matanda na ako at kailangan ko rin na lumagay sa katahimikan. Umalis na kayong dalawa at ingatan ninyo ang isa't isa ha. Huwag niyong pababayaan ang mga sarili ninyo. Iyon ang huling sinabi ng lola ni Mariana matapos sabihin ni Mateo ang plano nito. Gusto nitong sumama ang kanyang lola sa ibang bansa kasama nila, ngunit tumanggi ang matanda. Ayaw na rin ang kanilang lola na manirahan sa property na ibibigay ni Mateo. Ayaw nitong iwan ang lupa na tinitirhan nila. Gusto nitong manatili roon at hahayaan na siya nito sa anumang desisyon nilang dalawa. Sumama nga siya kay Mateo. Masakit man ay napagtanto niyang tama ang lola niya. Kailangan nilang harapin ang buhay ng silang dalawa lang ni Mateo. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya habang nasa biyahe sila. Magaan ang ngiting binigay nito sa kanya. Don't worry. Everything's fine, baby. Tapos ay hinalikan nito ang kamay niya. Saka lang gumaan ang pakiramdam niya. Oras na nakarating tayo doon, lalapit tayo sa uncle ko sa side ng mommy ko. Against din siya sa hindi makatarungang pag-handle ni daddy sa amin ni mommy. At matagal niya na akong gustong kunin. Ngayon tayo lalapit sa kanya for the first time. Tapos ay sumilay ang ngiti sa labi ni Mateo. At least ay malalapitan sila oras na nakarating sila sa estrangherong bansa na iyon. Ngayon niya lang napagtanto kung bakit umalis si Mateo. Lahat ng ito ay parte ng plano ng lalaki at kumukuha lang ito ng tiyempo upang mabalikan siya at tuluyan niyang matupad ang plano nito. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Rita Villaruz from San Juan City, Manila, Wevina Gabe from Naawan, Misamis Oriental, Mindanao, at username Nerissa from Manila. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod na nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig!
May gusto akong sabihin sa'yo, Mateo. Ani at napalunok. Ha? Ano yan? Anit at nakatingin pa rin sa unahan. Huminga siya ng malalim upang makapag-ipon ng lakas ng loob. Buntis ako. Kaagad na inampakan ng brake ang lalaki. Mabuti na lang at may seatbelt kaya hindi siya nauntog sa unahan. I'm sorry. I'm really sorry. Bulalas ng lalaki at kaagad siyang chinek at baka may nangyari sa kanya o baka nasaktan siya. Tapos ay tumitig ito sa kanya. Tama bang narinig ko? You're pregnant? Sumilay ang ngiti sa labi niya at tumango. Oo, buntis ako. Tila walang mapagsidlan ng tuwa na naramdaman ni Mateo, saka siya niyakap. Mahigpit at mainit ang yakap ng lalaki. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti. Ilang saglit may dinukot ito sa bulsa. Inilabas nito ang kumikinang nakahita ng alahas at lumantad ang dalawang pares ng singsing doon na may kumikinang na diamante. It's an heirloom ring. Gusto kong ikaw ang talaga magsusuot nito at hindi ang ibang babae. Ikaw ang pakakasalan ko, Mariana. Madamdamin na sabi ni Mateo habang nakatitig sa mga mata niya. Ito ang nagsuot ng singsing niya at nakangiting isinuot nito ang singsing sa sariling daliri nito. Maiiyak na ngunit siya at niyakap ulit ang lalaki. Hindi maalis ang ngiti ni Mateo habang nasa biyahe sila. Sumusuka siya sa biyahe dahil sa pagbubuntis niya. Pero naging okay na rin siya kalaunan. Patuloy sa biyahe si Mateo. Ngunit ang tahimik at payapang biyahe ay naudlot dahil sa isang kotse na paparating. Mabilis ang takbo nito at tila hindi na kontrolado ng driver ang takbo niyon dahil sa bilis. Hanggang sa ang huli nilang naaninag ay ang malakas na ilaw ng sasakyan na mabilis na lumalapit sa kanila. Naramdaman niyang hinawakan ni Mateo ang kamay niya bago tumilapon ang kanilang sasakyan. Mabilis ang pangyayari at agarang nagdilim ang paningin niya. Sa kabilang banda, mabigat ang talukap na iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Naulinigan niya ang mga taong nag-uusap sa paligid. Ngunit muling hinila siya ng antok kaya nagpatangay siya at natulog ulit. Sa muling pagmulat niya ng mata ay ang mukha ng kanyang ina ang agad na sumalubong sa kanya. Maluha-luha itong nagtawag kaagad ng doktor. Gising ng anak ko. Anybody? Please, he's awake. Ani ng kanyang mommy na kaagad na lumabas upang i-anunsyo iyon. Kailangan niyang magpagaling sa ospital ng 2 buwan. Hinang-hina siya at matagal bago siya nakarecover. Si Mariana, nasaan siya? Iyon ang paulit-ulit na namutawi sa bibig niya nang magising siya. Ngunit wala siyang makuhang sagot mula sa mommy niya. Umabot ng 1 buwan at dumating ang kanyang ama. Galit ito, ngunit pinili na lang na tiningnan siya gamit ang galit ng mga mata. Nasaan si Mariana? Ulit niya sa kanyang ina. Buntis ang babae. Buntis ito sa kanilang anak. Ilang araw nang dumaan at wala pa rin siyang nakuhang balita sa mga ito. Hindi pwedeng kumalma lang siya at manatili kung nasaan man siya habang missing pa rin pala si Mariana. Ang babaeng kasama mo ay missing hanggang ngayon. Wag mo nang babanggitin ang pangalan ng walang kwentang yun. Bago pa matapos ng ama ang sasabihin nito, ay hinablot niya ang matilim na bagay sa braso niya na nakakabit sa dextrose. Napasigaw ang mommy niya dahil sa gulat at takot. Kaagad na nagdugo ang braso niya dahil sa ginawa niya. Pupuntahan ko si Mariana. Kailangan niya ako. Bulalas niya ngunit hindi niya nagawa ang balak niya dahil kaagad siyang napigilan ng mga tauhan ng daddy niya. Hindi mo na siya hahanapin. Dahil kapag ginawa mo pa yon, papatayin ko ang lola ng Mariana na yon. Mark my word, Mateo. Bulyaw ng ama niya. Galit at akmang susugurin niya ang kanyang ama dahil sa galit. Sisiguraduhin niyang sasaktan niya ito sa pagkakataong iyon, ngunit mabilis siyang naturukan ng pampakalma bago niya magawa ang balak niya. Nawalan siya ng malay at nakatulog ulit. Sa pagkakataong iyon na hindi niya alam kung sa pagmulat pa ng kanyang mga mata ay may pag-asa pa bang mahanap niya si Mariana at kung may pag-asa pa bang makasama niya ang babae at ang kanilang hindi pa naisisilang na anak.
Hirap na hirap siyang gawing makawala, lalo na at tila kay raming kamay na naghihintay upang pigilan siya. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Parang wala siyang kwenta. Animoy iniligay niya lang sa delikadong sitwasyon ang babae. 11 years has passed. Mga alon ang maririnig mula sa labas. Mainit kahit nasa tabing dagat. Maliban sa alon ay maririnig din ang mga sigaw ng mga nag-aaway sa kabila. Yero lang ang pagitan ng silid nila. Maingay, ngunit nasasanay na ang lahat ng nakatira. Mama! Mama! Nagmulat ang mga mata ni Mariana nang maulinigan ang boses ng bata. Bumungad sa kanyang nakangiting bata. Mama, kumain na po ako. Yung ulam natin kagabi, kinain ko ngayon. Nagtira ako, kumain na rin po kayo. Anito. Aalis ka na ba, Buboy anak? Ani yan sa malambing na boses. Ngumiti ito tumango. Si Buboy ang anak niya. Kumato siya nung sumailalim siya sa cesarean. Wala siyang maalala sa pagising niya. Ngunit hindi naglaon ay paulit-ulit na bumalik sa isipan niya ang boses ng lalaking tumawag sa kanyang Mariana. Kung kaya't pinandindigan niya ang pangalang iyon at ginamit niya ito hanggang ngayon. Kumain ka na po, Mama. Huwag ka nang maglaba hanggat walang laman ang tiyan ninyo. Huwag niyo na pong pabayaan ang sarili ninyo, pakiusap. May pagsusumamo sa boses ng anak. Ngumiti siya tumango. Tsaka kinuha na nito ang isang sako at umalis na. 10 taong gulang lamang ang kaniyang anak. Ngunit dahil sa kahirapan, ay napilitan nitong magbanat ng buto upang makatulong sa kanya. Araw-araw niyang sinisisi ang sarili niya dahil sa sitwasyon nila. Kung sana, hindi na lang siya naging sakitin baka umayos naman ang buhay ng kanyang anak. Hindi niya ito mapag-aral dahil sa kakapusan nila. Nakalimutan na ni Buboy ang pagiging bata nito dahil sa naging buhay nila. Pinahid niya ang luha sa mga mata niya at bumaling sa labas ng bintana. Sa isang squatter area malapit sa dagat, doon sila nakatira ni Buboy. Walang may alam kung saan sila nanggaling dahil maging siya ay hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit siya na-comatose. Hindi niya alam kung papaano siyang napunta sa sitwasyong ito. Walang kasagutan ng lahat. Ngunit gusto niyang mabuhay sila ng kanilang anak sa katahimikan. Kaya pinili niya na lang na manahimik at hindi na ikonensyon ang nakaraan niya. Mama, may napulot akong ulam sa labas ng lechonan. Masayang umuwi ang kanyang anak na may bitbit na supot. Nakita niyang warak na ang supot, tanda na sinubukan niyang warakin ng aso bago iyon napulot ng kanyang anak. Heto ma tingnan mo, hindi pa sira. Baka tira to ng lechonan na tinapon na lang. Sayang naman kaya pinulot ko. Hindi na siya naninibago. Parating ganito ang anak niya. Kunyari napulot lang pero alam niyang sinadya nitong maghanap ng pagkain sa basura para may maiuwi at makatikim man lang ng masarap na ulam. Dahil ang kakarampot na kita niya sa paglalaba ay kakasya lang para sa renta nila sa bahay, kuryente at tubig. Wala nang halos matira sa pera. Kay Buboy naman ang bigas nila sa araw-araw. Akin na, tipiprito ko ulit. Hindi pwedeng kainin yan ng ganyan anak. Tapos ay kinuha niyang lechon na dala nito at prinito niya ulit. Mabuti na lang at may natira pang kaunting mantika sa kusina. Pinahid niya ang luha sa mga mata habang nagpiprito. Habang piniprito niya ang lechon na tinapon sa basurahan, ay iniisip niyang sana bagong bilhin na lang iyon. Yung hindi tira-tira ng mga tao. Sana balang araw, kaya rin nila na bumili ng masarap na ulam. Sana, kaya niya rin pakainin ng matinong pagkain ng anak niya. Kumain na po tayo, Mama. Pero bago yon, mag-pray po muna tayo. Ani Buboy sa matamis na ngiti. Tumango siya at pinikit ang mga mata. Nagsimula ng magdasal ang kanyang anak. Sa kabila ng kahirapan ay nananatiling mabuti ang puso ng kanyang anak. Nananatiling mapagkumbaba at mapagmahal. At nagpapasalamat siya sa bagay na iyon. Magtataas ako ng singil sa susunod na buwan, ha? Sa kabilang paupahan, nag-i-increase na sila. Ako na lang ang mura dito. Mahal na ang lahat ng bilihin kaya dapat hindi ako mapapahuli. Isang araw ay nagpunta ang landlady nila upang maningil at iyon ang pinungad nito sa kanya. Po,
Kaka-increase nyo lang po noong may reklamo ka. Pwede naman kayo maghanap ng ibang mauupahan kung gusto ninyo. Late na nga kayo parati sa bayad tapos ang dami mo pang reklamo. Putol nito sa sasabihin niya pa sana. 2,000 na ang monthly nito noong una, hanggang sa naging 2,500, hanggang sa naging 3,000. Tapos ngayon, gusto na naman na mag-increase gayong hindi naman maganda at maayos ang bahay na pinaupahan nito sa kanila ng anak niya. Sira-sira na nga ang pinto at sila pa ng anak niya ang nag-ayos. Ay medyo marupok pa ang dingding at isang sipa lang ay mapapasok na sila na may mga masasamang loob. Ngunit wala siyang nagawa at sumang-ayon na lamang sa gusto ng landlady. Wala na rin silang ibang mapupuntahan ng anak niya. Kailangan nilang mag-ipon ng advance at deposit upang makalipat sila. Hirap na nga sila sa pag-iipon para sa monthly nilang renta. Paano pa sila makakapag-ipon para makalipat? Mama, ayos ka lang? Ani ng kanyang anak na makauwi siya. Oo, ayos lang. Kumain ka na? Ani at nagtungo sa kusina upang tingnan ang pwedeng iulam ng anak. Kararating lang nito mula sa pangangalakal. Nang tingnan niya ang kaldero ay nalaman niyang kanin lang at walang ulam. Nakalimutan niya palang mahanap ng maiulam kanina. Abala siya sa paglalaba kanina kaya nakalimutan niya na. Pupunta muna ako sa kabila ha. Uutang ako ng sardinas para may ulam tayo. Ani niya sa anak at ngumiti ito. Wag na ma. Anito at kaagad na nagtungo sa kusina at kumuha ng asukal tsaka nilagay sa kanin at kumain. Sarap po nito ma, kain na tayo. Tapos ay kumuha ng tuyo tapos suka. Pinaghalo iyon at nang ginawang ulam ng anak niya. Mapait siyang umiti habang pinagmamasdan ng anak. Maingay ang palengke ng datna ni Mariana. Kaliwat kanan ng mga nagtatawag ng customer. Habang siya ay patingin-tingin sa mga gulay na maaari niyang bilhin ng mura. Pinipili niya ang medyo sira-sira na para iyon na lang ang bilhin. Pwede po ba ang lahat ng ito? Magkano po? Ani niya sa alin na pamilyar na sa kanya. Alam mo, parating mga patapo na talaga ang binibili mo. Sa'yo na nga lang yan, pambihira ka. Dahil parati siyang bumibili ng mga patapong gulay sa palengke kaya minsan ay binibigyan na lang siya ng libre ng mga nagtitinda. Nakalibre siya at masaya na siya roon. Masayang nilagay niya sa eco bag niya ang binigay na gulay. Tapos bumili siya ng 2 sardinas upang gawing sahog sa gulay na dala niya. Kaya lang, nasa daan na siya at nasipa niya ang dyaryo. Tinanggal niya iyon sa paa niya ngunit natigilan siya nang makita ang picture na nandoon. Isang lalaking may itsura. Binasa niya ang pangalan na nasa baba. Mateo Hernando. Mariana! Isang boses ang umalingaw-ngaw sa isipan niya. Boses iyon ng lalaki. At ang senaryo ang biglang nagpakita sa isipan niya. Kasabay noon ay nakaramdam siya ng pananakit ng ulo. Napasapo siya sa ulo at kaagad na nagtungo sa tabi upang pakalmahin muna ang sarili. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Iniisip niya sa paraang iyon ay mawawala ang sakit ng ulo niya. Habol-habol ang hininga niya nang mawala ang sakit ng ulo niya. Nanginginig ang kamay habang nakayuko sa tabi. Ilang saglit ay nahintakutan na tinapon niya ang dyaryo kung saan nakita niya ang picture ng lalaking yon. Kaagad siyang umalis sa lugar at naglakad pa uwi. Ngunit hindi niya inaasahan na sa pag-uwi niya ay babalik ng ulit ang itsura ng lalaki sa isipan niya. Ano bang problema niya? Bakit tila may kung anong mahikang picture na yon para mag-react siya ng ganon? Ma, matulog na tayo? Ani ng anak niya isang gabi. Saka siya natauhan at napagtantong nakatulala pala siya sa sala. Ngali-ngali siyang tumango at ngumiti. Ilang saglit ay umakyat na rin siya sa taas. Maliit lamang ang silid nila. Ngunit kahit papaano ay nagpapasalamat siya dahil may sarili silang tulugan. Tiningnan niya ang cabinet nila at may hinagilap sa ilalim noon. Hanggang sa nakapa niya ang isang panyo at binuksan niya iyon. Nakita niya ang kumikinang na singsing doon. Noong nagising siya ay suot-suot niya ito. Kaya hanggang ngayon, iniingatan niya iyon. Hanggang sa mga oras na yon, umaasa pa rin siyang matutulungan siya niyon upang malaman niya ang nakaraan niya balang araw. Ma,
Kung nandito si Papa, tingin niyo ba nagbago kaya ang buhay natin? Natigilan siya sa naging tanong ng anak. Kaagad niyang binalik ang singsing sa taguan niya at binalingan ng bata. Hindi ko alam. Ani at nagbitiw ng tipid ng ngiti. Hindi niya masasagot iyon dahil kahit siya, hindi niya rin kilala maging ang sarili niya. Hindi niya alam ang nakaraan niya at hindi niya alam kung anong klaseng tao ang ama ng kanyang anak. Minsan nagigilty siya sa tuwing iisipin niyang wala siyang maisagot sa mga tanong ng anak niya. Matulog ka na. Pagod ka kanina. Aniya at kinumutan ito. Pumikit ito. Good night po. I love you. Napangiti siya. Love you. Niyakap niya habang tulog ang anak. Mariana! Nagising siya matapos niyang makita ang itsura ng lalaking nasa dyaryo sa panaginip niya. Tapos ay sunod-sunod na tawag na sa pangalan niya ang narinig niya sa panaginip niya. Sumakit ang ulo niya at napahawak doon. Ma? Ma, anong nangyayari, ma? Natataranta na sumigaw naman ang anak niya. Namalaya niya na lang na inaalalayan na siya ng anak para makalabas. Mabilis ang lahat hanggang sa nakarating sila sa isang private clinic na malapit sa kanila. Tinurukan siya ng naka-duty na doktor doon hanggang sa umayos ang pakiramdam niya. Nang magising siya ulit ay ang anak niya na ang kausap ng doktor. May inireseta na gamot ang doktor. Bibilhin ko lahat ang sinabi ng doktor, ma. Kailangan niyo yung inumin para maging okay na po kayo. Ani ng anak niya na maiiyak na rin. Saan ka kumuha ng pera? Nag-aalalang tanong niya. Basta po, hindi na po yun importante. Tanging sagot lang nito. Huli na nang malaman niyang ang singsing na itinago niya ang ibinenta ng anak niya. Nanlumo siya sa nalaman. Lumabas siya at nangihina na bumuga ng hangin. May mga panahong gusto niyang kalimutan ang lahat. Ngunit mas nanaeg ang kagustuhan niyang alamin ang nakaraan. Ngunit papaano na iyon ngayong wala nang bagay na makakatulong sa kanya para maalala ang nakaraan. Ang anak niya na mismo ang sumira ng pagkakataong yon. Kaya lang, hindi niya ito magawang sisihin dahil mahal na mahal siya ng anak niya at gagawin ito ang lahat para mapabuti siya. Nagawa lang nito iyon dahil sa pag-aalala at takot na baka may mangyari sa kanyang masama. Natigilan siya ng matanaw mula sa kinatatayuan ang lalaking nakita niya sa dyaryo. Ang lalaking iyon ay nakatulalang nakatitig sa kanya. Mababakasan ang pangungulila sa mga mata nito. Hindi niya alam kung bakit tinitingnan siya nito ng ganon. Hindi niya ito kalala. Ngunit kagulat-gulat na may kakaibang kabog ang puso niya sa mga oras na iyon. Napahawak siya sa dibdib habang nakatitig sa papalapit na lalaki. Mariana, napanganga siya nang mapagtantong ang boses na iyon ay kaboses ng nasa panaginip niya. Natulala siya. Hindi siya makakilos hanggang sa malaya niya na lang na yakap-yakap na siya nito. Ikinulong siya nito sa mahigpit at mainit na yakap. Sa isip niya, ngayon niya lang nakita ang lalaki ngunit nagtataka siya dahil pakiramdam niya pamilyar sa kanya ang yakap nito. Mariana, anin to sa hirap na boses. Tulala siya na hanggang sa humiwalay ito sa pagkakayakap at pinagmasdan siya. Nandoon pa rin ang pangungulila sa mga mata nito. Sino ka? Hindi kita kalala. Wala sa sariling nasabi niya. Maging ang lalaki ay natigilan. Halatang hindi nito inaasahan na sasabihin niya iyon. Katulad kung papaano hindi niya inaasahan ang paglapit at pagyakap nito sa kanya. Mariana, ako to si Mateo. Hirap na pag-amin nito sa kanya. Walang ideya at naguguluhan na nakatitig lang siya sa lalaki. Kahit anong gawin niyang titig dito, walang pumapasok na kung ano sa isipan niya. Hindi niya talaga ito kilala. Hindi inaasahan ni Mateo ang sinabi sa kanya ni Mariana. Ilang taon niyang hinanap ang babae tapos heto sa wakas at natagpuan niya na rin. Ngunit nakakagulat na hindi siya nito matandaan. Hindi ito nagsisinungaling at seryoso itong wala talaga itong matandaan. Mabilis na umalis si Mariana sa harapan niya at kaagad na pumasok sa bahay nito. Tulala na naiwan siya sa labas ng bahay nito.
Hinihintay niyang lumabas muli ang babae pero hindi na nito ginawa pa. Galit na bumalik siya sa kumpanya at ang mismong uncle niya na siyang kahalili ng kanyang ama ang hinarap niya. Matagal na itong kahalili ng kanyang ama at alam nito lahat ng pinanggagawa ng ama niya. Just tell me the truth now. Wala na si Daddy para itago mo pa sa akin ang lahat ng alam mo. Hinampas niya ang desk ng tiyuhin na nagulat din sa ginawa niya. Calm down, iho. What's happening? Bakas ang kalituhan ng mga mata ng tiyuhin niya. About Mariana. 11 years ago. Sinabi ni Daddy na hindi mahanap si Mariana. Totoo ba talagang hinanap niya ni Daddy si Mariana? Hindi niya na makontrol ang galit sa puso niya dahil sa nalaman. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Parang gusto niyang manira upang mailabas lang ang nag-aapoy na galit na gustong kumuwala sa puso niya. 11 years ago, sinabi ng daddy niya na missing si Mariana. Imposibleng hindi kaagad mahahanap si Mariana gayong pareho silang nasa loob ng kotseng iyon. Kung tumilapon man ang katawan ng babae, dapat ay malapit lang doon at kaagad itong mahahanap ng mga nagsasagawa ng search and rescue operation. Pero inabot ng ilang taon, mas lalo siyang naginala sa ama nang pagbandaan siya nito na kapag hinanap niya pa si Mariana ay may gagawin siyang hindi maganda kay Lola Esmeralda. Ngayong nakita niyang muli si Mariana, gusto niyang malaman ang katotohanan. Kahit ang katotohanan na lang dahil ayaw niyang balikan pa ang nakaraan. Ang importante ay nangyayari ngayon. Tell me, Uncle. Don't you dare feed me with your lies again. I need the whole truth. Ako ang dahilan kaya may trabaho ka ngayon. Uncle, isipin mo nakasalalay sa akin ang lahat, lalo na ang future ng pamilya mo. At ako ang dahilan kaya hanggang ngayon nandito ka pa rin sa pwesto mong to. Kaya sabihin mo ang lahat ng alam mo. Hinampas niya muli ang desk. Namutla ang uncle niya. Matapos mamatay ng mga magulang niya ay siya na ngayon ang may hawak ng kumpanya. Ngayon, parte na rin ng galamay niya ang tiyuhin kaya oras na hindi ito nagsalita ay siguraduhin niyang may kalalagyan nito. Hindi siya magdadalawang isip na ilaglag ito. The truth is, Mariana is just somewhere here in Luzon. Last time I checked, nasa squatters area siya kasama ang anak niya. May amnesia siya. At ang alam niya lang ay may anak siya at isa siyang labandera. Ang anak niya ay nangangalaka lang. Natulala siya sa narinig. Nasisarian siya dahil comatose siya for almost 1 year. Ang ama mo mismo ang nagbayad sa doktor na nag-asikaso kay Mariana. Itinago niya sa iyo ang mag-ina mo dahil iniisip niyang baka hindi mo ituloy ang pagpapakasal mo kay Claudia. Patuloy pa nito. And yes, nagpakasal nga siya kay Claudia. Lahat ng masamang bagay na ayaw ni Claudia ay pinaranas niya rito. Hanggang sa ito na mismo ang kumalas at nagdemand ng annulment sa kanya. Pinagtuunan niya ng pansin ang negosyo at ngayon naging top ito sa buong bansa. Gusto niyang ipamukha sa puntod ng kanyang ama na magiging successful siya kahit na hindi niya pakasalan si Claudia, na hindi niya kailangan ng makakapitan para mas makaangat sa lahat. Thank you for your honesty, Uncle. Tapos ay tinalikuran niya na ang lalaki at seryosong umalis. Nakahinga ng maluwag ang uncle niya nang makaalis siya. Hindi siya nagtungo sa meetings niya at hinayaan niyang ang kahalili niya lang ang mag-asikaso at humarap sa mga meetings niya. Dumiretso siya sa lugar kung saan niya nakita si Mariana. Saktong nakita niya ang batang lalaki na may dalang sako at dali-dali na pumasok sa bahay kung saan nakita niyang pumasok si Mariana. Natulala siya. Hindi niya inaasahan. Ang batang iyon na madungis at nangangalakal na lang ay ang mismong anak niya. Habang tinatamasa niya ang marangyang buhay, ay heto ang pamilya niya at lugmok na lugmok sa kahirapan. Marumi ang damit ng anak, luma ang damit na suot ni Mariana at sobrang payat na. Hindi ito ang buhay na gusto niyang makuha ng kanyang mag-ina. At gusto niyang sumbatan ng ama niya na siyang dahilan kung bakit ito nararanasan ng dalawang inosenteng ito. Kinabukasan na inubos niya ang 20,000 para sa grocery. Pinaiwan niya sa labas ng bahay na mag-ina ang grocery na iyon.
Binantayan niya hanggang sa nakita niya ang saya sa mukha ng dalawa nang makita ang groceries na laman ng mga karton sa labas. Magkano bang bill na lang lahat? Tanong niya sa landlady na siyang may-ari ng tinitirhan ni na Mariana. Nakabayad na sila, Pogi, pero pwede namang mag-advance tsaka may discount kapag nag-advance. Pwede kong ibigay na lang ng 1,000 monthly sa'yo. May paglalambing pa na sabi ng may edad na landlady. Bumusangot siya. Bibilhin ko ng inuupahan nila. Name your price. Namilog naman ang mga mata ng landlady. Pero hindi yan for sale, Pogi eh. Okay, so tatawagan ko na lang totoong may-ari para ipademolish ng kinalalagyan ng paupahan mo. Squatters area to at kaibigan ko ang nagpahiram sa inyo nito. Aniya sa seryosong boses. Namutla ang landlady. Hindi nito inaasahan na sasabihin niya iyon. Ikaw naman, di ka na mabiro. Sige, libre na lang titira ang mag-ina riyan. Hindi ko na sila pagbabayarin. May iba ka pa bang request? Ngumisi ito. Ipaayos mo ang lahat ng sira sa bahay na yan. Palitan mo lahat. Napangangang landlady. Hindi ito nakapagsalita. Tutulong siya sa renovation ng bahay. Sa ngayon, ayaw muna niyang biglain ang kanyang mag-ina. Gusto niyang unti-unti siyang makilala ng mga ito. Hanggang sa mapalapit ang mga ito sa kanya. Mama, hindi mo na kailangang maglaba. Nakita mo yan? Ang dami na nating pagkain. Hindi natin alam kung sino nagbigay pero gusto ko siyang pasalamatan. Isa siyang anghel. Nakangiting sabi ng anak niya. Napailing siya. Hindi dapat tayo umasa sa ganyan, anak. Paano kung sisingilin tayo ng mga yan? Mas mabuti pa yung may ipon para sa oras na sisingilin tayo, may maibabayad tayo. Kaya maglalaba pa rin ako kahit na may makakain na tayo. Ayaw niya naman makinig eh. Ayaw ko na magsalita. Umirap ang anak niya. Napangiti na lang sa kanya. Kinausap niya ang anak niya matapos niyang malaman na isinangla nito ang singsing. Pinapatawad niya na ito at isa pa'y hindi niya magawang magalit dito. Pero alam niyo ba, Mama? Sinabi rin ng landlady sa akin na huwag na raw tayong magbayad ng renta sa susunod na buwan. Tapos ipapagawa niya raw ang paupahan na to. Ano kayang nakain niya, no? Nagtataka na sabi ng anak niya habang nakatingala. Gulat na napalingon siya sa anak. Hindi niya inasahan iyon. Talaga? Totoo? Aniya. Tumango ang anak niya. Opo, nagtaka nga rin ako eh. Napaisip siya. Bakit nga ba naisip yan ng landlady? E nitong nakaraan lang ay halos ayaw pumayag na tumawad siya. Tapos biglang, hindi na sila sisingilin sa bahay? Hindi niya alam kung nasaniban ba ng kung ano ang landlady para gawin yon. At ang malala ay balak pa nitong ipaayos ang bahay na tinitirhan nila. Napapailing na lang siya at bumalik na sa labahan niya. Kinuha niya ang bagong bili na sabon. Nakabalot iyon sa newspaper kaya tinanggalan niya ngunit natigilan siya nang makita na naman ang picture ng lalaking yumakap sa kanya noong nakaraan. Mariana. Natigilan siya nang maalala na naman ang boses nito at nagsimulang sumakit ang ulo niya. Ilang beses niyang narinig ang pangalan niya sa utak niya at patuloy na kumikirot ang ulo niya habang patuloy niyang naririnig sa isipan niya ang pangalan nito. Ma, anong nangyayari? Ma? Sumulpot ang anak niya. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito habang nakatingin ito sa kanya. Nakahawak ito sa balikat niya habang iniinda niya ang pananakit ng ulo. Napaiyak na siya sa sakit hanggang sa nagdilim ang paningin niya. Bumagsak siya at napasigaw ang kanyang anak. Hindi niya na alam ang nangyari pagkatapos. Nagising siya na nasa ospital na. Ang puting kisame ang bumungad sa kanya. Nag-aalala na bumangon. Baka kung saan na naman nagtungo ang anak niya upang makalikom ng pera pambayad sa ospital. Alam niya ang pag-uugali noon. Gagawin ng anak niya ang lahat para maibigay lang ang lahat ng kailangan niya. Ma, sumulpot ang anak niya kakanina niya pang hinahanap. Puboy, Diyos ko. Kaagad niyang niyakap ang anak. Saan ka ba nanggaling? Bumili lang po kami ng pagkain, Ma. Kumunot ang noon niya. Kami? Sino kami? Sino kasama mo? Naalerto kaagad siya nang sabihin iyon ng anak niya. Nag-aalala siya baka kung sino-sino ang sinasamahan ng anak niya para mapagamot lang siya.
Ngunit natigilan ito nang makita ang lalaking pumasok. Natulala siya. Ang lalaking ito ay ang lalaking yumakap sa kanya ilang araw nang nakakalipas. Bakit kasama mo siya? Wala sa sariling tanong niya. Kaibigan ko po siya. Siya po yung... Lumabas ka muna, Buboy. May gusto lang akong sabihin dito sa kaibigan mo. Putol niya sa sasabihin pa sana ng anak. Nanatili ang tingin niya sa lalaki. Ayaw sanang umalis ng anak niya pero iritado na binalingan niya ang bata. Nagulat ito sa ginawa niya pero sinunod pa rin ito ang sinabi niya. Saka siya bumaling sa lalaking ito na nagngangalang Mateo Hernando. Ano bang kailangan mo sa amin? Galit na baling niya sa lalaki. Mariana. Nang banggitin nito iyon ay napahawak na naman siya sa ulo niya. Hindi niya alam kung bakit pero talagang sumasakit ang ulo niya sa tuwing naririnig ang pangalan niya gamit ang boses nito. Are you okay? We need to call the doctor. Akmang aalis ito pero hinawakan niya sa braso. Hindi na kailangan. Ang gusto ko lang malaman ay bakit mo kami nilalapitan ng anak ko? At bakit mo ako kilala? Sino ka ba, ha? Anong kailangan mo sa amin? Sumagot ka. Tiniis niya ang sakit para lang patuloy na makausap ito. Hindi ka agad nakasagot ang lalaki. Ilang saglit ay tila namamasa ng mga mata nito na animoy luluha na. Hindi niya alam kung bakit. I'm sorry. I'm so sorry kung nagulo ko kayo. Hindi na dapat ako nagpakita pero eto na naman ako sa harapan mo at binibigyan ka na naman ng pasakit. Nito sa naghihirap na boses. Natulala siya. Hindi niya maintindihan ang mga nakikita niyang emosyon sa mga mata nito. Hindi niya maintindihan kung anong gustong ipahiwatag ng mga tingin nito. Kung ganun, bakit ka nandito? Kasi wala akong maalala tapos nandito ka at pinapasakit mo lang ang ulo ko. Pinapahirapan mo ko. Naiiyak na siya nang simula na naman ang kirot doon. Akmang lalapitan siya nito ngunit tinuro niya ito. Huwag kang lumapit. Hindi kita kilala. Lumayo ka. Bulyaw niya. Mama! Narinig niya ang anak niyang pumasok. Kaagad itong humarap sa kanya. Mama, siya pong tumulong sa atin para madala ka sa ospital. Bakit mo siya sinisigawan? Hindi po siya masamang tao. Naiiyak na sabi ng anak niya. Natulala siya. Hindi niya inaasahang kinakampihan nito ang lalaking ito. Hindi natin siya kilala, anak. Hindi dapat tayo nagtitiwala agad sa mga taong di natin kilala. Aniya sa nagsusumamong boses. Pero hindi lahat ng hindi natin kilala ay masama. Bakit hindi natin siya bigyan ng chance? Nagmamagandang loob lang naman po siya, ma. Tumulo ang luha niya. Pakiramdam niya hindi niya na alam ang nangyayari. Nalilito siya. Mas lalo lang sumasakit ang ulo niya at hindi niya na alam ang gagawin. Napahawak siya sa buhok at gusto niyang sabunutan ang sarili. Tama na, huwag mo nang gawin yan. Sinaway siya ni Mateo at ilang saglit pa ay nagtawag din ng doktor para pakalmahin siya. Nanginginig ang kamay niya. Nang maturukan siya ng pampakalma ay kaagad siyang nakatulog. Saglit niyang nakalimutan ang lahat ng problemang iniisip niya kanina. Kunwari ka lang eh. Gusto mo lang makita ang mag-ina mo. Hala, sige na. Ikaw na magdala ng gamot niya para naman makatulong ako sa family problem mo. Natatawang sabi ni Michael Angelo, ang kaibigan niyang doktor na nag-aasikaso kay Mariana. Thanks, M.A. Ani at umalis pero nakita niya kung paano itong bumusangot. Ayaw kasi nitong tinatawag itong M.A., short for Michael Angelo. Panay siya balik sa ospital para kulitin ang kaibigan niya na magpadala ng kung anong vitamin sa mag-ina niya para naman may rason siya para makita ang mga ito. Isang buwan nang dumaan matapos niya nakita ang babae sa ospital na yon. Panay ang bisita niya sa babae at ginagawa niya ang lahat ng rules na sinabi ni Michael. Hindi niya gagawin ang mga bagay na magpapatrigger sa utak ni Mariana. Bawal niyang banggitin ang pangalan nito dahil nagre-react ang utak nito sa ala-alang nakakabit sa bagay na iyon. Baka magsimula na namang sumakit ang ulo ng babae at baka may matay na naman ito. Kumatok siya sa pinto ng bahay nito. Ang seryosong mukha naman ni Mariana ang bumungad sa kanya.
Masasabi niyang binago ng nangyari na ito ang ugali nito. Ang sweet na Mariana noon ay napalitan ng bugnutin at seryosong babae. Ngunit kahit ganoon ang bagong Mariana, ay ito pa rin si Mariana. Ito pa rin ang kanyang Mariana na minahal niya ng ilang taon na ang nakalipas. Sir, biglang sumulpot si Buboy na kaagad niya namang kinawayan. Morning boy! Ani at ngumiti ang bata. Walang balak na magpapasok si Mariana pero si Buboy ay welcome na welcome siya. Maayos ang loob ng bahay na mag-ina. Tinupad ng landlady ang pangako nitong aayusin ang bahay na iyon. Siyempre, kasama ng tulong niya roon upang masiguro niyang maayos na mabuting paggawa sa mga sira. Para naman masiguro ang safety ng mga ito, lalo pat dalawa lang ito sa bahay na iyon. Kinabukasan ay bumalik siya sa bahay ng kanyang mag-ina. Wala nang ipinag-utos sa kanya si Michelangelo kaya napilitan siyang mag-grocery na lang para may dahilan siya para mabisita niya ang kanyang mag-ina. Sir, ano po yan? Excited na salubong sa kanya ng bata. Groceries, aniya sa bata. Hindi na gamot. Napalingon siya kay Mariana na biglang nagsalita. Nakataas ang kilay ng babae at pinaningkitan siya ng mata. Hindi naman siguro pinag-utos ng doktor na ipag-grocery mo kami? May pagdududa sa mga mata tono ni Mariana. Ngumiti siya. Hindi naman. Naisip ko lang na magdala. Kasi magkaibigan kami ni Buboy. Nakalusot siya doon. Ngumisi si Buboy at kaagad na lumapit sa kanya para suportahan siya sa palusot niya. Oo nga ma. Sabat naman ng bata sabay baling sa kanya. Tara, kain po tayo. Tapos ay hinila na siya ng bata papasok. Nakasama niya si Buboy sa hapag dahil gusto nitong sabay silang kumain. Masaya naman siyang nakasama niya ang bata sa pagkain. Kaya nga sa susunod na araw ay nagdala siya ng pagkain galing sa restaurant dahil gusto niyang kumain doon. Habang kasalo niya si Buboy. Mama, ayaw mo kumain? Masarap ang dala ni Sir. Alok ng bata kay Mariana na dumaan sa kusina. Nilingon nito ang anak at umiling pero hindi mo lang siya tinapunan ng tingin. Talagang seryoso si Mariana sa pagtataray sa kanya. Napangisi siya. Ngayon niya lang nakita ang ganitong side ni Mariana. Pero imbes na mainis siya ay natutuwa pa siya. Ang cute pala nito magtaray. Sige, bukas ulit. Aniya kay Buboy. Mga bandang 7 ng gabi na siya nakalabas ng bahay. Nagulat pa siya nang masalubong niya si Mariana na nakapamewang na sa labas. Tiningnan niya ang ayos ng babae. Naka-short at maluwag na shirt ito. Kahit pa yata magsuot ito ng basahan ay maganda pa rin ito sa paningin niya. Ganyan na ganyan talaga ang reaksyon ng mga taong may masamang binabalak eh. Bigla na lang nagugulat, kaunting kalabit lang. Ako sa ni Mariana na may pandiliit pa ng mga mata. Umayo siya ng tayo. Pauwi lang naman ako. Anong masamang intensyon ang sinasabi mo? Hindi niya ito matingnan sa mga mata. Hanggang ngayon nakakatunaw pa rin ang mga tingin ni Mariana. Ilang taon na ang nagdaan pero ganun pa rin ang epekto. Hindi siya makapaniwala. Bakit nakikipagkaibigan ka sa anak ko? Balak mo siyang kidnapin? Patuloy nito sa pag-aakusa sa kanya. Nagulat siya. Kung yun ang balak ko, di sana noon pa. Andyan lang siya sa kotse ko. Oh. Pwede kong isakay dyan ngayon din si Buboy kung gugustuhin ko. Umangat ang todo ang kilay ni Mariana. So, balak mo nga. Namilog ang mata niya. Wala naman ako sinabing ganon, tsaka natutuwa lang ako kay Buboy kaya nakikipaglapit ako sa kanya. Kahit anong dahilan ang sasabihin niya ay magdududa at magdududa pa rin si Mariana sa kanya. Parang gusto niya na tuloy sabihin gusto niyang makasama ang mga ito kaya pabalik-balik siya roon. Kaya lang ayaw niyang manakit na naman ang ulo ni Mariana. Ayaw niyang mahirapan pa ito. Take care. Good night. Aalis na ako. Magaan ang ngiting binitawan niya, nagtitigan niya ang babae. Nakita niya kung papaano itong natulala sa sinabi niya. Napangiti siya bago umalis. Sumakay siya sa sasakyan at nakita niya kung papaano siyang nilingon ni Mariana. Namiss niya ang ganoong ekspresyon sa mukha ng babae. Muli ay nakita niya ulit iyon. Umaasa siyang balang araw ay babalik ulit sila sa dati. Sisikapin niya. Mananatili siya sa tabi ng kanyang mag-ina hanggang sa maalala na nito ang lahat.
Umaasa siyang darating ang panahong si Mariana na mismo ang magsasabi sa kanyang manatili siya sa tabi nito. Na huwag niyang iwan ang mga ito. Nanatili ang ngiti sa labi niya habang panay ang sulyap niya sa side mirror habang palayo ang sasakyan niya. Nakita niyang nakatayo at nakatanaw sa sasakyan niya si Mariana hanggang sa naglaho ito sa paningin niya. Parang gusto niyang bumalik doon at yakapin ito. Parang gusto niyang magsumamo na manatili na lamang doon at doon na matulog. Parang ayaw niya nang umalis. Mga bandang hapon natapos sa paglalabas si Mariana. 4:30 na iyon at umaasa siyang mga bandang 5 ng hapon ay darating na ang anak niya. Inintay niya at habang naghihintay ay nagluto siya ng hapunan nila upang pagkarating ng anak ay makakain kaagad ito. Balik sa pangangalakal na naman ang anak niya. Namiss daw nito ang ginagawa noon. At ngayong wala na siyang bayarin, ay balak niyang pag-ipunan ng pag-aaral ng anak niya. Gusto niyang ipagpatuloy ni Buboy ang pag-aaral nito. Ayaw niyang sayangin ng anak ang buhay nito sa lansangan. Malaki ang potensyal nito at masipag, kaya natitiyak niyang mas magiging successful pa ito kapag natapos ito sa pag-aaral. Nasaan na bang batang yon? Nagkakamot siya sa ulo habang nakatayo sa harapan ng pinto at nakatanaw sa labas. Ilang oras siyang naghintay hanggang sa lumamig ang pagkain, kaya nagsimula na siyang kabahan. Mga ganitong oras ay dapat nasa bahay ng anak niya, kaya kaagad siyang bumalik sa mesa at tinakpan lahat ng pagkain. Aalis siya. Hindi na siya maghihintay at hahanapin niya na ang anak. Kasama niyo ba si Buboy umuwi kanina? Aniya sa isa sa kaibigan ni Buboy. Isa ito sa batang nangangalakal din. Nagpaiwan siya ate, may dadaanan pa raw siya kaya nauna na kami. Sagot naman ng batang kaibigan ni Buboy. Kaya wala siyang choice kundi puntahan ng lugar na sinabi ni Buboy. Sinabing dumaan raw muna sa talyer si Buboy dahil may ibibigay ang isa sa may-ari noon na peraso ng bakal na hindi na magagamit. Iyon daw ang dinaanan ni Buboy doon. Yung anak mo, naku kanina pa nakaalis. Hindi niya na nga dinalang bakal dito eh. Sabi niya bukas na raw daw babalikan. Bakit naghahanap ka? Hindi pa ba nakakauwi? Ani naman ang may-ari ng talyer na pinuntahan niya. Tumango siya at umalis na lang ulit. Pinuntahan niya ang ilang kakilala ni Buboy. Hindi po kami nangalakal kanina ate. Sila noong ibang kasama lang namin ang kasama niya. Kaya hindi na namin alam kung nasan si Buboy. Ang tanging sagot ng bata. Nag-aalala na napatingin siya sa kalsada. Nilakad niya iyon. Umaasang mahahanap niya ang anak. Habang naglalakad siya ay kung ano-anong senaryo ang pumasok sa isipan niya. Baka kung ano nang nangyari sa anak niya. Baka na-kidnap o baka nabugbog dahil napagtripan. Kaagad niyang pinaalis sa isipan niya iyon. At pilit iniisip na baka ayos lang talaga ang anak niya. Baka wala naman talaga nangyaring masama rito. Baka may ibang ginawa lang. Ngunit kalaunan ay naiyak na siya habang naglalakad. Hindi niya maiwasang hindi mag-isip ng mga masama. Mas lalong nadagdagan ang kaba sa dibdib niya habang naglalakad siya dahil sa mga iniisip niya. Kaya lang, hindi niya naman maiwasan. Hanggang sa nakarating siya sa isang kilalang restaurant at natanaw niya ang pamilyar na itsura ng dalawang lumabas roon. Nagtagis ang bagang niya na parang gusto niya na agad manakit dahil sa galit na nararamdaman. Nang makalapit siya, ay kaagad niyang hinila ang anak palayo kay Mateo. Galit na tingin ang sinalubong niya sa gulat na mukha ng lalaki. Anong ginagawa mo sa anak ko, ha? Anong balak mo sa kanya? Bakit dinala mo siya rito? Bulyaw niya. Napatingin sa kanya ang mga taong dumaan. Mama, wala pong ginawang masama si sir. Paliwanag ng kanyang anak pero hindi niya pinakinggan. Anong balak mo? Kidnapin ang anak ko? Kaya siguro lapit ka ng lapit sa amin ng anak ko. Kunwari mabait ka, pero ang totoo, iba ang habol mo sa amin. Kaya siguro sumasakit ang ulo ko kapag nakikita kita. Baka masamang tao ka talaga. Baka warning yun na huwag kaming lumapit sa'yo dahil hindi ka talaga mabuting tao, na delikado ka. Galit niyang sabi rito. Napanganga ito. What are you talking about? Mama, hindi po siya ganun. Umiyak na sabat naman ang anak niya. Manahimik ka. Kapag ikaw napahamak sa kakasama mo rito, sinasabi ko sa'yo. Dinuro niya ang anak sa galit. Ikaw,
Huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin ng bata. Huwag mo nang guluhin ang buhay namin. Tahimik ng buhay namin bago ka pa dumating eh. Kaya lumayo-layo ka sa amin at baka hindi kita matansya. Tinuro niya ito. Napalunok si Mateo bago ito nagsalita. Kung ganun, pasensya na. Pasensya na kung ginugulo ko kayo. Dahil sa akin kaya ka nagkakaganito. Pasensya na sa lahat ng pagkukulang ko at sa lahat ng nangyari sa inyo noon. Minsan iniisip kong mas mabuti na nga na hindi mo na lang ako nakilala noon. Maayos sana ang buhay mo ngayon. Natigilan siya sa susunod na sinabi ni Mateo. Naguguluhan na nilingon niya ito. Pasensya na sa lahat ng pasakit na binigay ko. Baka ako naman talagang malas sa buhay mo. Baka mas naging maayos ang buhay mo ngayon kung ibang nakilala mo, Mariana. Nagtagis ang bagang niya nang marinig niya na naman ang pangalan niya mula sa bibig nito. De bale, babalik na ako ng LA bukas. Pagbibigyan kita kung yun ang gusto mo. Hindi na ako magpapakita sa inyo at hindi na ako manggugulo. And again, I'm so sorry. Nito. Hinila niya na ang anak at umuwi na sila. Naiwan na nakatayo roon si Mateo. Nakatingin ang lalaki sa kanila hanggang sa maglaho sila. Pagkarating nila sa bahay, iyak na iyak ang anak niya. Kaagad itong umakyat sa taas. Buboy! Tawag niya. Ngunit ayaw makinig ng kanyang anak, kaya sinundan niya ito sa taas. Nagulat siya nang makita ang singsing na nasa kama nila ngayon. Umiiyak pa rin si Buboy habang nakatitig sa singsing na nasa kama. Si Sir, siyang nagsuuli sa akin ng singsing. Binili niya ito kahit napakamahal nito para lang mabalik sa'yo. Tapos ganun ang sinabi mo sa kanya? Wala naman siyang ginawang masama. Nadaanan niya ako at pinasakay dahil baka daw may mangyari sa akin sa daan. Niyaya niya akong kumain muna bago umuwi nang marinig yung kumakalam ng sikmura ko. Wala namang ginawang masama si Sir. Natigilan siya sa susunod na sinabi ng anak niya. Hindi niya inaasahang ganun pala nangyari. Napaupo siya sa kama at pinagmasdan ng singsing. Hindi siya agad nakatulog ng gabing yon. Ngunit maaga siyang nagising at nagkape. Kinuha niya ang singsing sa pinagtaguan niya niyon. Habang nagkakape, pinagmasdan niya ang singsing na nasa kamay. Ngunit sa pagtitig niya dito, may isang senaryo sa isipan niyang sumulpot. Isang lalaking nagsuot sa kanya ng singsing na iyon. It's an heirloom ring. Gusto kong ikaw ang talagang magsusuot nito at hindi ang ibang babae. Ikaw ang pakakasalan ko, Mariana. Napapikit siya ng mariin nang nagsimula na namang sumakit ang kanyang ulo. Napahawak siya roon at ilang saglit ay kaagad na sumulpot ang isa pang senaryo na animoy palabas sa telebisyon na bumabalandara sa kanya. Buntis ako. Umalingaw-ngaw ang salitang yon sa isipan niya at nakita niyang niyakap siya ng lalaki matapos niyang sabihin na buntis siya. Nakangiti siya at sobrang saya niya. Ilang saglit ay isang pamilyar na mukha ang sumulpot muli sa isipan niya. Isang matandang babae na nakatayo sa tabi niya. Tapos ay isang lalaking nakatayo rin sa unahan sa tabi ng kotse nito. Hanggang sa naging klaro na sa kanya ang itsura ng mga ito at nagulat siya nang makita ang itsura ni Mateo. Lola Esmeralda? Mateo? Tumulo ang luha niya nang sa wakas ay naalala niya na ang lahat. Hindi siya makagalaw. Nakatitig lang siya sa singsing hanggang sa dumating ang bukhang liwayway at nagsimula ng umingay ang labas. Gising na ang mga tao at nagsisimula ng gawin ang kanya-kanyang mga trabaho. Natauhan siya at kaagad na tumayo upang umakyat. Mabilis siyang nag-ayos at sinuot ang maayos niyang damit. Nagising ang anak at nakita niya kung papaano itong nagtaka dahil sa kinikilos niya. Saan po kayo pupunta, Mama? Nito sa nagtatakang boses. Binalingan niya ang anak. Namamaga pa ang mga mata niya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay masaya siya. Kahit na namumugto ang mga mata niya. Ang papa mo. Namilog ang mga mata ng anak. Natulala ito at hindi nakapagsalita. Hinaplos niya ang pisngi ng anak at ngumiti ng may gaan. Pauuwiin ko ang papa mo. Sasabihin ko sa kanyang hinihintay mo siya. Kaya huwag kang umalis dito ha. Hintayin mo kami, susunduin ko siya.
Tiningnan niyang muli ang mukha sa salamin bago siya umalis doon at nagmamadaling bumaba. Kaagad siyang sumakay ng tricycle. Nakita niya ang anak na nakangiting kumaway sa kanya sa may pinto. Napangiti siya at kaagad na ibinalik ang mga mata sa daanan. Lumapit siya sa taxi. Sa isipan niya, kapag hindi niya naabutan ng lalaki ngayon, ay baka hindi na talaga nila ito makita. Baka nga habang buhay nang mawawala ng ama ang kaniyang anak. Ilang beses niyang sinisi ang sarili niya. Ilang beses niyang pinagalitan ang sarili niya dahil sa mga katanghang ginawa niya. Ngunit ngayon, gusto niyang itama ang lahat. Gusto niyang bawiin ang ilang taon na hindi nila ito nakasama. Mga oras na ninakaw ng mga tao sa paligid nila. Mga panahong dapat ay nandoon ito kasama nila. Humihingal siyang tumakbo sa airport. Napapatingin sa kanya ang mga taong nakakita sa kanya. Para siyang baliw na panayang lingon sa kung saan. May hinahanap siya sa mga taong nandoon. Hanggang sa natanaw niya ang taong hinahanap. Papasok na ito sa departure area. Kaagad siyang tumakbo upang maabutan ito. Kaya lang sa pagtakbo niya ay natumpa siya at hindi kaagad nakatayo. May gasgas ang tuhod niya pero hindi niya iyon pinansin at paika-ika na nagdakad. Nanghina siya nang malaman na wala na doon si Mateo. Talagang tuluyan ang nakaalis ang lalaki. Hindi na ito babalik at tuluyan na silang iniwan. Napayuko na lamang siya at pinagmasdan ng dugo sa sugatan niyang tuhod. At talagang nadapa pa talaga siya. Mas lalo na lang siyang naiyak. Hindi na maampat ang luha niya. Masakit ang sugat na yon pero mas masakit ang sugat sa puso niya. Ilang saglit ay nagulat siya nang may naglagay ng band-aid sa sugat sa tuhod niya. Tumingala ito sa kanya at namilog ang mga mata niya. Mateo, tulalang sampit niya. Sabi ko naman sa'yo noon, huwag mong babaliwalain kapag nasusugatan ka. Baka ma-infection pa yan. Sumilay ang ngiti sa labi nito. Mas lalo siyang humikbi at masayang-masaya na yumakap ng mahigpit sa lalaki. Binitiwan nito ang maleta upang yakapin din siya pabalik. Mas mahigpit ang yakap nito at mas mainit. Napapikit siya sa kakaibang pakiramdam na hatid ng yakap nito. Huwag kang umalis, aniya sa nanginginig na boses. Nang tingnan niya ang lalaki ay umiiyak na rin pala ito. Sumilay ang ngiti nito. Sorry, aniya habang umiiyak pa rin. Kahit yata ilang beses mo kong itulak, babalik at babalik pa rin ako. Isipin ko palang nasasakay ulit ako ng eroplano palayo. Parang hindi ko kaya. Lalo na't alam kong nandito kayo at iiwan ko. Pag-amin nito, napayakap siya ulit kay Mateo. Sa huli, ay kasama niyang bumalik si Mateo. Napanganga na lamang si Buboy nang makita kung sino ang taong inuwi niya. Hindi pa rin makapaniwala ang anak niya nang malaman na si Mateo ang totoong ama nito. Bakit hindi niyo sinabi? Ilang beses tayong nagkasama. Ilang beses tayong nagkita pero hindi mo sinabi sa akin na ikaw ang papa ko. Hinampas-ampas ni Buboy sa braso ang ama. Ilang beses din na nag-sorry si Mateo. Pinahid nito ang luha sa pisngi ng anak. Sa huli ay niyakap niyang muli si Buboy. Gumanti naman ng yakap ang anak niya. Halos ayaw niya itong bitiwan ni Buboy. Napapangiti na lamang siya sa tabi. Nakatulog ang bata sa pag-iyak. Buong buhay nito ay ngayon lang nito pinakita ang pagiging bata nito. Ngayon nandito na si Mateo at ngayong alam na nitong ito ang ama nito. Hinila siya ni Mateo upang humiga siya habang nasa gitna ang kanilang anak. Humiga siya at nakangiting pinagmasdan ng kanyang mag-ama. It's all worth it. Sa loob ng ilang taon ay nakasama ko rin kayong muli. Bulong ni Mateo. Nakakatakot matulog. Baka pagising ko panaginip lang pala lahat ng to. Sumilay ang mapait niyang ngiti at hinawakan ng pisngi ni Mateo. Totoo ang lahat ng to. Mananatili ang palad ko sa pisngi mo hanggang sa magising ka. Para malaman mo na hindi pa naginip ang lahat ng ito at hindi na tayo magkakahiwalay pa. Wala na maghihiwalay pa sa atin. Aniya habang nakangiti. Ipangako mo. Garal-gal ang boses nito. Pangako. Aniya at sabay nilang ipinikit ang mga mata. Kung bago ka pa lang
sa channel na ito, Ate Jane TV. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!